Sa lugar kung saan ginaganap ang kompetisyon sa fencing ballet, ang sikat na atleta na sina Hedo ay hinihikayat ang kanyang anak na gawin ang kanyang makakaya. Para sa kanya, hindi mahalaga ang panalo o talo, ang mahalaga ay maipakita nito ang pagmamahal sa ballet. Ngunit iba ang pananaw ng kanyang anak. Pinahahalagahan nito ang panalo at pagkatalo at nais niyang maging dakila tulad ng kanyang ina. Dahil sa pressure na ito, tuluyan siyang nasiraan ng loob nang makita niyang mahusay ang naunang kalahok. Dahil dito, tumakas siya mula sa entablado. Walang pag-aatubili niyang itinapon ang kanyang costume sa basurahan at nagpa siya na tumigil na sa pag-aaral ng ballet. Ayaw na rin niyang makarinig ng mga sermon mula sa kanyang ina, kaya pinili niyang umalis ng bahay at magbakasyon sa bahay ng kanyang lola. Sa silid kung saan dating nanirahan ang kanyang ina, nakakita siya ng isang lumang diary. Dahil sa kuryosidad tungkol sa kabataan ng kanyang ina, binasa niya ito sa bakuran ng kanyang lola. Doon nagsimula ang kwento, bumalik sa July 1998, noong 18 taong gulang pa lamang si Hedo. Sa panahong iyon, napilitang magsara ang fencing club ng kanyang paaralan dahil sa krisis sa ekonomiya. Nagkataon namang nalaman niya na may fencing club sa kalapit na Taeyang High School, kaya nakiusap siya sa kanyang ina na payagan siyang lumipat ng paaralan. Ngunit tumanggi ang kanyang ina. Para sa ina, mas mabuting tumigil na siya sa fencing at mag-focus sa pag-aaral. Samantala, ang lalaking bida na si Baeki Jin, na noon ay 22 taong gulang, ay galing sa isang mayamang pamilya na biglang nalugi. Dahil dito, umaasa na lamang siya sa iba't ibang part-time na trabaho para kumita. Isang araw, habang nagde-deliver siya ng dyaryo, hindi sinasadyang nabasag ng dyaryo ang isang rebulto sa bahay ni Hedo. Nasaksihan ito ni Hedo at galit na galit siyang sinigawan si Jin, tinawag siyang malupit. At sinabing dahil sa kanya ay hindi na makakakilos ng maayos ang bata at hindi na ito makakaihi na para bang naging unotch na ito. Nang malaman ni Jin na isa lamang pala itong dekorasyong rebulto, natulala siya. Nang tangka niyang magbayad, lalo pa siyang pinagalitan ni Hedo. Sa totoo lang, dala lamang iyon ng galit niya mula sa pakikipagtalo sa kanyang ina. Kinabukasan, nagkita muli sila sa isang tindahan ng libro kung saan nagtatrabaho si Jin. Sinisi siya ni Hedo dahil hindi nito itinabi para sa kanya ang bagong labas na comic. Habang nagrereklamo siya, napansin ni Jin na may tumulong sipon sa pahina ng libro. Itinanggi ito ni Hedo at muli siyang sinigawan. Napag-usapan muli ang nangyari noong nakaraan, ngunit pinili na lamang ni Jin na palampasin ito at nangakong ibibigay sa kanya ang susunod na bagong labas. Nang gabing iyon, pumunta si Hedo sa fencing club ng Taeyang High School upang mag-obserba. Biglang dumating ang coach at hindi siya nakapaghanda. Sinubukan niyang kumbinsihin ang coach na tanggapin siya sa club dahil nagsara na ang fencing club sa kanyang paaralan at tunay ang kanyang pagmamahal sa sport. Gayunpaman, malamig at mapanlait ang naging tugon sa kanya, na para bang hinusgahan agad ang kanyang kakayahan. Dahil dito, pakiramdam niya ay tila binuhusan siya ng malamig na tubig at agad siyang nawalan ng kumpiyansa sa sarili. Iginiit ni Hedo na alam niya ang ginagawa niya, ngunit minamaliit ng coach ang kanyang determinasyon. Dahil sa padalos-dalos niyang pagsasalita, nasabi niyang lilipat siya ng paaralan, isang ideyang hindi pa niya napag-isipan ng mabuti. Ito ang naging simula ng kanyang pagiging rebelde. Isa pa, nais din niyang makapasok sa paaralang iyon dahil naroon ang kanyang iniidolong fencer. Hindi niya masabi sa kanyang ina ang balak niyang paglipat, kaya nag-isip siya ng mas delikadong paraan, ang mapatalsik sa paaralan. Kinabukasan, sinadya niyang banggain ang isang estudyante upang mag-umpisa ng gulo. Ngunit nang malaman ng estudyante na siya ay isang fencer, sinermonan pa siya na mag-ingat dahil maaaring maapektuhan ang kanyang katawan at hindi siya makakapagkompetisyon. Sa banyo, narinig niya ang isang grupo ng estudyante na nagbabalak manakit ng isa pang estudyante. Nakaisip siya ng panibagong kabaliwan. Sinundan niya ang mga ito pagkatapos ng klase at nang makita niyang seryoso ang sitwasyon, tumawag siya ng pulis. Hawak ang payong, sumabak siya sa laban. Dahil sa kanyang kasanayan sa fencing, mabilis niyang nakuha ang kalamangan. Ngunit nang dumating ang pulis, sinabi niya sa grupo na siya ang may pakana ng lahat. Sa kasamaang palad, nagsitakbuhan ang lahat at siya lamang ang naiwan. Inakala ng pulis na siya ang biktima at pinakalma siya. Doon niya napagtanto ang kanyang katangahan at wala na siyang nagawa kundi mainis sa sarili. Kinagabihan, pumunta siya sa isang nightclub na may parehong plano. Nag-ayos siya na parang isang mayamang ginang at pumasok ng kumpiyansa. Hindi sinasadyang nahila siya papasok sa isang karaoke room at nagulat siya nang makita roon si Jin. Nagkunwari siyang hindi niya ito kilala. Nang susubukan niyang uminom ng alak, pinigilan siya ni Jin. Nainis ang isang kasama roon at minura si Jin. Walang imik si Jin, hinawakan niya si Hedo at inilabas siya. Tinakot sila ng isa na tatawag ng pulis, ngunit tuwang-tuwa pa si Hedo at hinimok itong gawin yon. Sa halip, pinindot ni Jin ang fire alarm at sabay silang tumakas. Sa labas, tinanong siya ni Jin kung bakit siya naroon at ipinaliwanag ang mas malupit na realidad ng mundo. Ngunit naalala rin niya ang pagtatalo nito sa kanyang ina at naunawaan niya ang nararamdaman ni Hedo. Hindi niya ito pinigilan, ngunit pinayuhan siyang magdesisyon ng mas matalino. Kinabukasan, nagpa siya si Hedo na kausapin ang kanyang ina at subukang kumbinsihin itong payagan siyang lumipat ng paaralan. Galit ang naging sagot ng kanyang ina at umabot pa ito sa puntong gusto nitong ipagkait sa kanya ang bagay na pinakamamahal niya. Nasira pa ng kanyang ina ang comic na hiniram lamang ng dalaga. Dahil dito, lalo siyang nagalit at inilabas ang lahat ng kanyang saloobin. Pagkatapos, napaiyak siya at tumakbo palabas upang hanapin ang sirang comic. Pinulot niya ang mga piraso nito at sinubukang buuin at idikit muli. Pagsapit ng gabi, palihim siyang pumunta sa tindahan upang ibalik ang comic. Hindi niya inaasahan na naroon pa si Jin at nadiskubre nito na nasira ang libro.
Dahil dito, umiyak siya na parang bata at agad na tumakbo pauwi. Kinabukasan, muli siyang nagpunta sa coach at nagmakaawang tanggapin siya. Sa pagkakataong iyon, biglang inihagis ng coach ang kinakaing mansanas sa ere. Dahil sa reflex, agad niya itong tinusok gamit ang kanyang espada at nabutas ang mansanas. Dahil dito, pumasa siya sa unang pagsubok. Sumunod ang ikalawang round, isang sugal. Tinanong siya ng coach kung may pera siya. Akala niya ay hinihingan siya ng suhol, kaya ibinigay niya ang 3 barya. Pagkatapos, pinahula sa kanya ng coach kung ilang barya ang nasa kamay nito. Siyempre, mali ang kanyang hula. Sa ikalawang pagkakataon, natalo pa rin siya. Dahil dito, nagpasya siyang isugal ang lahat. Hinubad pa niya ang kanyang sapatos bilang pusta, ngunit natalo pa rin siya gaya ng nauna. Kahit nawala ang kanyang pera at wala na siyang sapatos, pinayagan pa rin siya ng coach na makapasa kahit labag sa loob. Masayang-masaya siyang umuwi, ngunit hindi niya alam na ang kanyang ina ang nagpunta sa coach upang makiusap. Habang pauwi na siya, pinapasakay siya ng kanyang ina sa kotse, ngunit tumanggi siya. Nang malaman niyang nailipat na pala siya ng paaralan, gusto niyang sumakay, ngunit huli na, nakaalis na ang kanyang ina. Kinabukasan, habang nagde-deliver ng dyaryo si Eugene sa kanilang bahay, tumakbo siya palabas upang ibalita ang magandang balita. Ngunit hindi niya ito nakita at inisip na umalis na ito. Hindi niya alam na naroon pa rin si Eugene at tahimik lamang siyang binati. Pagdating sa kanyang bagong paaralan, ang pinaka-nagpasaya sa kanya ay ang makapag-ensayo kasama si Kuya Rim. Sa unang araw niya sa bagong paaralan, naglibot siya sa campus at nakipagkilala sa kanyang mga kaklase. Ang class president ang nagpakita sa kanya ng paligid, ngunit ang nasa isip niya lamang ay makarating sa training room. Punong-puno siya ng saya dahil makikilala niya ang kanyang iniidolo at maipagpapatuloy ang kanyang passion. Ngunit panandalian lamang ang kanyang kasiyahan. Nang dumating ang lahat sa training ground, wala pa ang taong pinakahihintay niya. Nang dumating si Yurim, para sa kanya ay parang isang anghel na lumabas mula sa comics. Ngunit nang ipakilala niya ang kanyang sarili, kapansin-pansin ang pagkainis ni Yurim. Bago siya tuluyang makasali sa club, sinabi ng coach na kailangan niyang talunin si Yurim sa loob ng 3 araw upang payagang mag-ensayo. Sa locker room, lakas loob siyang lumapit upang batiin si Yurim at ipahayag ang kanyang paghanga. Sinabi pa niya na lumipat siya ng paaralan dahil dito. Ngunit ang kanyang natanggap ay malamig na tingin at bastos na pananalita, puno ng pangungutya at matatalim na salita. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay, ngunit ang kapalit nito ay katahimikan at malamig na pakikitungo mula kay Yurim. Dahil dito, labis siyang nadismaya at nagpasya na lamang na obserbahan ito mula sa malayo. Kinagabihan, dumalaw ang kapatid ni Jin. Hindi na sila maaaring magkasama dahil kailangan nitong tumira sa kanilang tiyahin upang makapag-aral, habang ang kanilang mga magulang ay hiwalay na at may kanya-kanyang buhay. Nang gabing iyon, pumunta siya sa paaralan upang makita si Yurim, ngunit iniiwasan siya nito. Balak sana niyang magpaalam, ngunit hindi niya nagawa. Nakita siya ni Hedo, at sa sandaling iyon ay nalito siya kaya naghanap na lamang ng ibang daraanan. Hindi nagtagal, dumating si Ijin. Sa pagkakataong iyon, nagyabang si Hedo na parang magkasama sila, ngunit walang naging reaksyon si Ijin. Dahil dito, napagtanto niya na narinig nito ang lahat ng sinabi niya kanina. Pag-uwi, nagkaroon ng problema si Ijin sa class president na anak din ng may-ari ng bahay na kanyang tinitirhan. Diretso nitong sinabi na huwag siyang maligo ng alas 6:30 ng umaga dahil kailangan din nitong gumamit ng tubig sa oras na yon. Wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Kinabukasan, pumunta si Hedo sa gym. Hindi niya inaasahan na ignore siya ni Yurim, samantalang sa ibang tao ay napaka-sociable nito. Hanggang gabi, silang dalawa na lamang ang nag-ensayo, ngunit mabigat ang pakiramdam. Pagkatapos, pinagalitan sila ng nakatatanda dahil nagsanay sila ng walang paalam. Tinanong ni Hedo kung bakit hindi sila pwedeng mag-ensayo sa oras na yon, ngunit gaya ng inaasahan, katahimikan at malamig na pakikitungo lamang ang isinagot ni Yurim. Kinabukasan, habang nasa paaralan, hindi niya maintindihan kung anong malas ang dumating sa kanya dahil ang paborito niyang banyo ay may kandado, at ang paraan upang mabuksan ito ay sa pamamagitan ng pagsagot ng isang equation. Habang naguguluhan siya, may isang boses na tumulong sa kanya at nagbigay ng tamang sagot, si Ijin yon. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa training ground dahil iyon ang araw ng laban nila ni Yurim na magpapasya kung mananatili siya sa club o hindi. Sa simula, agad na nakakuha ng kalamangan si Yurim, ngunit mabilis din niyang naitabla ang laban. Biglang naalala ni Yurim ang kanilang pagkikita noong bata pa sila. Noon pa man, naglaban na sila at malinaw na mas magaling si Hedo, na agad na nanalo. Mula noon, naging bangungot na siya sa isipan ni Yurim. Bumalik sa kasalukuyan ang laban nina Hedo at Yurim at nagpatuloy ang kanilang tunggalian. Sa huli, nagwagi si Hedo na may lamang-lamang na 1 puntos. Ipinaliwanag ng coach na ang dahilan ng kanyang panalo ay dahil lubos niyang naintindihan si Yurim mula sa mga galaw, estratehiya, hanggang sa bawat hakbang nito. Samantalang si Yurim naman ay halos walang alam tungkol kay Hedo. Samantala, hindi rin naging maayos ang kalagayan ng lalaking bida. Sa kabila ng kanyang kagwapuhan at talino, hindi siya tinanggap ng manager sa trabaho dahil sa takot na baka maagaw niya ang negosyo nito sa hinaharap. Kinabukasan, papasok si Yurim sa paaralan at nakasalubong sina Jiseung at ang class president na malalapit na magkaibigan. Kahit kilala bilang mga bad boy sa paaralan, popular pa rin sila sa mga estudyante. Sa kabilang banda, pumunta si Hedo sa coach upang bawiin ang mga nawala sa kanya matapos ang laban. Dahil sa kanyang panalo, naibalik niya ang kanyang sapatos at 6 na barya. Bukod pa rito, kinilala siya ng coach bilang isang taong may malaking potensyal, dahilan upang labis siyang matuwa.
Pagkatapos, inutusan siyang maghatid ng mga dokumento sa broadcasting room. Nagkataong ang class president ang namamahala roon at inimbitahan siyang pumasok. Nang makita nila ang isang recording tape na may pangalan ni Jin, sinabi ng class president na dati itong sikat, matalino, at mayamang estudyante, kaya maraming humahanga rito. Dahil sa kuryosidad, pinakinggan nila ito, at napansin ni Hedo na dati ay puno ng sigla ang boses ni Jin. Nang gabing iyon, pumunta si Hedo sa tindahan ng libro, ngunit wala roon si Jin. Sinabi ng may-ari na pinauwi na ito ng maaga at pinakiusapan si Hedo na ibigay ang isang note sa kanya. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang isang hindi kanais-nais na eksena, dalawang lalaki ang nakikipag-usap kay Jin tungkol sa pagkalugi ng kanilang kumpanya at hinihingi ang pera na nawala sa kanila. Sa harap nito, wala nang nagawa si Jin kundi umiyak sa kawalan ng magawa at nangakong hindi na siya magkakaroon ng karapatang maging masaya kahit kailan. Matapos nito, umalis ang dalawang lalaki. Lumapit si Hedo sa kanya at nagkunwaring magbabayad ng hiniram na comic, ngunit halatang wala sa tamang kalagayan si Jin upang isipin pa yon. Nagpunta silang dalawa sa isang convenience store upang uminom. Doon, sinabi ni Jin na gusto niya ang pagiging mapusok ni Hedo. Dinala naman siya ni Hedo sa likod ng paaralan, ang dati niyang paaralan, at ibinahagi na minsan ay naging sikat din si Jin doon. Lumapit si Hedo sa gripo at binuksan ito, hinayaang tumalsik ang tubig kung saan-saan. Mukha itong kalokohan, ngunit sa ilalim ng ilaw, nagmistulang romantiko ang eksena. Masaya siyang natawa, ngunit biglang nahuli sila ng gwardiya, kaya agad silang umalis. Sa sandaling iyon, sinabi ni Hedo kay Jin na pinapayagan niya itong maging masaya, ngunit kapag kasama lamang siya. Naging lihim iyon nilang dalawa at tahimik lamang nang umiti si Jin bilang pagtanggap. Pag-uwi niya, nakasalubong niya ang class president. Napansin agad nito na ang suot niyang jacket ay mula sa club nila. Pinapihit siya nito upang masuri at nang malaman na dati siyang estudyante sa kanilang paaralan, nagbago agad ang kanyang ugali. Nahihiyang nagpakilala siya nang malaman na si Jin ay isang senior mula sa batch 20. Nang malaman din na si Jin ay nakikitira lamang sa kanila, agad nitong binawi ang lahat ng dating pagbabawal sa kanya. Sinamantala ni Jin ang pagkakataon at binanggit ang mga sinabi nito dati, dahilan upang lalo itong mapahiya. Samantala, inanunsyo ng coach ang listahan ng mga kwalipikado para sa national team mula rank number 1 hanggang 24. Nakakagulat na si Hedo ay nasa ika-26 na pwesto. Sa klase, napansin ng guro na walang dalang libro si Yurim kaya pinalabas ito at pinapagluhod. Nang tanungin muli kung sino pa ang walang libro, agad na tumayo si Hedo. Biglang may lumipad na libro papunta sa kanya, si Jisung pala yon, na sadyang ibinigay ang kanyang libro upang mapalapit kay Yurim. Sa gitna ng klase, nagpadala ng sulat ang class president upang imbitahan silang mag-lunch. Pumunta sila sa restaurant ng ina ni Yurim, hindi alam na dati nang pumupunta roon si Hedo tuwing Sabado upang makita si Jin. Nang malaman ng class president na minsan niyang inapi si Jin at nalaman din ni Hedo na anak ito ng may-ari ng kanilang tinutuluyan, pati na rin na magkapitbahay sila. Napangiti siya at sinabing huwag mag-alala dahil hindi naman mapagtanim ng sama ng loob si Jin. Samantala, si Jin at ang kanyang kapatid ay kumakain sa isang kainan nang bigla nilang makasalubong ang mga bully ng kanyang kapatid. Nang maramdaman niyang may mangyayaring hindi maganda, agad siyang tumayo upang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Isa-isa niyang kinuha ang mga name tag ng mga ito at binalaan sila, dahilan upang umurong ang mga ito na parang mga pagong na natakot. Agad na humingi ng paumanhin ang mga bully at umalis. Samantala, nagreklamo ang nakababatang kapatid ni Jin dahil pakiramdam niya ay sobra ang pagiging maprotektibo ng kanyang kuya. Bilang isang binatilyo, sensitibo siya at ayaw niyang ituring na parang bata. Sa training room, nalaman ni Hedo ang dahilan kung bakit ayaw ng mga senior na magpraktis sa gabi, natatakot silang malamangan sila ng mga nakababata. Para kay Hedo, napaka-irresponsable at walang katuturan ang ganitong dahilan. Hindi nagtagal, nalaman nilang inilabas na ang ika-12 na volume ng Full House. Nagkataong parehong fan sina Hedo at Yurim ng naturang comic. Nang malaman ni Yurim na ubos na ang mga kopya sa bookstore, naalala niya si Jin na nagtatrabaho roon. Kaya ipinakiusap niya sa kanyang ina na tawagan si Jin upang ipatabi ang isang kopya para sa kanya. Kasabay nito, dumating din si Hedo sa bookstore. Kilala siya roon bilang isang VIP na customer, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, na ipahiram na ni Jin ang lahat ng kopya. Bigla niyang naramdaman ang tensyon nang makita ang tingin ni Hedo sa comic. Sinubukan niyang itago ito, ngunit huli na ang lahat. Habang nagpapaliwanag si Jin, dumating si Yurim at nagtanong tungkol sa comic. Nang malaman ang nangyari, sumigaw si Hedo at sinisi si Jin dahil pinahiram nito ang comic sa iba sa halip na sa kanya. Dumating si Yurim at sinabing siya ang nagpareserba nito sa pamamagitan ng tawag. Dahil dito, lalong nagalit si Hedo at sinabing walang patakaran ang bookstore tungkol sa reservation at dapat unahin ang mga customer mula sa kanilang lugar. Sa huli, batay sa patakaran ng tindahan, nagpasya si Jin na ipahiram ang comic kay Hedo. Masaya at mayabang na nagbasa si Hedo habang pinapanood lamang siya ni Jin at Yurim. Habang abala siya sa pagbabasa, tumawag ang coach upang itanong ang kanyang ranggo. Kinabukasan, inanunsyo ang lineup para sa national team at kasama na si Hedo dahil may dalawang umatras dahil sa problema sa pamilya. Labis siyang nagulat ang panahon na minsang kumuha ng kanyang pangarap, ngayon ay siya ring nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Habang pauwi, napansin ni Hedo ang isang lalaking naghahanap kay Jin. Hindi nag-isip, agad siyang tumakbo sa bookstore at sinabihan si Jin na magtago at siya na ang bahala. Nang dumating ang lalaki at magtanong, sinabi niyang siya lang ang nagtatrabaho roon. Wala nang nagawa ang lalaki kundi umalis.
Pag-uwi ni Jin, nakita niya ang isang sulat kamay at napagtanto na ang lalaking iyon ay ang kanyang ama, hindi isang maniningil ng utang. Agad siyang tumakbo papunta sa terminal upang habulin ito. Nang makita ni Hedo ang sulat, tumakbo rin siya upang tulungan si Jin na hindi makaligtaan ang pagkikita nila ng kanyang ama. Sa wakas, nakita ni Jin ang kanyang ama sa bus at buong lakas niya itong hinabol hanggang sa muli silang magkita. Humingi siya ng tawad dahil sa pagtatago at naunawaan ng kanyang ama na maraming tao ang gumugulo sa kanya. Pagkatapos nito, umalis na ang kanyang ama. Sumakay si Jin ng bus pauwi at doon niya nakita si Hedo. Agad siyang bumaba at nadatnan siyang desperadong naghahanap hanggang sa maputol ang tsinelas nito. Nang muntik na siyang matumba, sinalo siya ni Jin. Pinagsabihan niya si Hedo na dapat nitong alagaan ang sarili, lalo na't may paparating siyang kompetisyon. Humingi naman ng tawad si Hedo dahil sa halos hindi niya naipagkita si Jin sa kanyang ama. Nang malaman niyang nagkita pa rin ang mag-ama, natanong niya kung saan ito nagpunta at doon niya nalaman na sa terminal pala. Napansin din niya ang malaking pagkakaiba ng kanilang sitwasyon. Dahil naputol ang kanyang tsinelas, hindi siya makalakad pa uwi ng nakapaa. Saglit na nag-isip si Jin at yumuko sa harap niya. Sa kanyang malapad na balikat, tila madaling umakyat at halos gawin na yon ni Hedo, ngunit sa halip, tumayo si Jin habang hawak ang tsinelas nito, dahilan upang mapahiya si Hedo. Sa huli, ang naging solusyon ni Jin ay itali ang kanilang mga paa at sabay silang tumalon pauwi, isang kakaibang paraan, ngunit epektibo. Kinagabihan, muling nakipag-usap si Hedo sa kanyang kaibigang online at ibinahagi ang lahat ng nangyari sa araw na yon. Kinabukasan, nagpunta si Hedo sa coach at nakiusap na turuan pa siya ng mas mabuti. Sa huli, napilitan ng coach na pumayag. Nang tanungin kung anong oras magsisimula, sinabi ni Hedo na 6:30 ng umaga. Agad tumutol ang coach dahil para sa kanya, napakahalaga ng tulog. Upang makatulog pa ng dagdag na 30 minuto, nagrenta pa siya ng bahay malapit sa paaralan kahit doble ang presyo. Gayunpaman, pumayag siya sa kondisyon na dapat makasabay si Hedo sa kanyang mga training program. Agad itong sumang-ayon at sinunod ang lahat ng ipinagawa sa kanya. Tuwing umaga, kailangang magsuot si Hedo ng 5 kilong buhangin, 3 kilo sa paa at 2 kilo sa kamay at tumakbo papunta sa bahay ng coach upang gisingin ito. Araw-araw din siyang kailangang magsanay ng 1,000 thrusts, 300 sa umaga at 400 sa gabi. Tuwing linggo, kailangan niyang umakyat sa bundok sa likod ng paaralan habang may dalang 2 galon ng tubig at makabalik sa loob ng 2 oras. Kailangan din niyang matutong sumayaw ayon sa itinuturo ng coach na siyang pinakamahirap para sa kanya dahil wala siyang sense of rhythm. Habang nagsasanay, mas lalo siyang napapansin ng coach dahilan upang mainggit ang iba. Nang makita siya ni Yurim sa banyo, tinanong nito kung siya ba ay tinuturuan ng espesyal. Sumagot ang coach na kusa siyang lumapit at humingi ng tulong at handa siyang tumulong sa kahit sino. Hindi rin niya nakalimutang iparinig na hindi kasing tapang ni Hedo si Yurim. Kinagabihan, umuwi na ang lahat, ngunit nanatili sina Hedo at Yurim upang magpatuloy sa kanilang pagsasanay. Nanatili silang dalawa upang magpraktis, ngunit hindi sila nag-uusap. Samantala, ang coach ay walang pakialam na pumasok sa isang computer shop para maglaro, ngunit sa kasamaang palad ay puno na ang lahat ng unit. Paalis na sana siya nang makita niya ang kanyang mga estudyante. Samantala, lumapit ang nakatatandang atleta at pinagalitan sina Yurim at Hedo dahil hindi sila nagsasanay ng maayos tulad ng iba. Pagkaalis niya, itinaas pa niya ang bayad sa training hall at pinarusahan silang dalawa dahil nagpaiwan sila upang magpraktis ng hindi nagpapaalam. Tahimik lamang na tinanggap ni Yurim ang parusa, ngunit para kay Hedo ay wala itong katwiran kaya sumagot pa siya sa nakatatanda. Dahil dito, pinarusahan silang dalawa na manatili at linisin ang lugar ng mabuti hanggang sa wala kahit isang butil ng buhangin na matira. Sinisi ni Yurim si Hedo sa pagiging masyadong madaldal kaya sila naparusahan, samantalang sinisi naman ni Hedo si Yurim sa pagiging duwag. Ngunit ang talagang nakasakit kay Hedo ay ang pagmamaliit ni Yurim sa kanyang pagsisikap at sa mga fencer na nasa gitnang antas lamang. Para kay Hedo, hindi mahalaga kung anong antas ka dahil lahat ay nagsisikap ng pareho at nararapat igalang iyon. Sa mismong sandaling iyon, idineklara ni Hedo na magiging kaaway niya si Yurim. Matapos maiwan upang tumanggap ng parusa ng mag-isa, hindi siya umuwi kundi dumiretso kay Jin upang magpalubag-loob. Hiniling niya rito na sabihin man lang ang simpleng katagang mali si Yurim, ngunit hindi iyon nagawa ni Jin. Sa araw na yon, pakiramdam ni Hedo ay tila lahat ay nakasasakit sa kanya, kaya umalis siyang lumuluha. Pagdating sa bahay, pinunit niya ang lahat ng poster ni Yurim at itinapon sa basurahan, kasama ng mga diary na dati niyang itinuturing na kayamanan. Nagpasya siyang burahin ang lahat ng magagandang alaala niya tungkol kay Yurim. Sa kabutihang palad, ang kanyang online na kaibigan ang nagsabi ng mga salitang gusto niyang marinig, at dahil doon ay medyo gumaan ang pakiramdam niya. Sa isang araw na napakarami niyang nasaktan, tuluyan niyang napagdesisyonan na i-anti si Yurim at ituring itong karibal. Nangako pa ito na palagi itong magiging sandigan ni Hedo. Ang totoo, ang taong palaging nakikinig sa mga saloobin ni Hedo gabi-gabi ay si Yurim mismo. Kinabukasan, pagdating niya sa klase, napansin niya na magaan at mahusay sumayaw si Jiwong. Dahil dito, nakiusap si Hedo na turuan siya nito. Sa simula ay ayaw ni Jiwong, ngunit kalaunan ay lumambot din ito at dinala siya sa lihim nilang tambayan kasama ang class president. Sa lugar na yon, para itong ibang mundo at doon sila madalas tumatambay. Nagtaka sila kung bakit kailangang matutong sumayaw ng isang fencer, ngunit ang totoo, hindi rin alam ni Hedo ang dahilan. Ginamit naman ni Jiwong ang pagkakataon upang hingin ang kapalit. Araw-araw ay kailangan ni Hedo na maglagay ng banana milk sa locker ni Yurim bago siya pumayag na turuan siya.
Noong una ay nainis si Hedo at ayaw pumayag, ngunit dahil gusto niyang magawa ang kailangan niyang matutunan, napilitan siyang makipagkasundo. Samantala, pumunta si Eugene sa bahay nila upang dalawin ang kanyang nakababatang kapatid at nalaman niyang ang sports car niya ay inilipat pala ng kanyang ama sa pangalan ng kapatid, ngunit nananatili pa rin itong pag-aari niya. Labis siyang natuwa rito, ngunit hindi nagtagal ang kanyang saya dahil nakatanggap siya agad ng masamang balita. Hindi na naman siya pumasa sa isang interview kahit ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Muli, hindi pumanig sa kanya ang swerte. Sa oras din yon, ipinatawag si Hedo ng coach para kausapin siya. Nalaman na nito ang tungkol sa pagsagot-sagot niya sa nakatatandang atleta, ngunit hindi siya ipinatawag upang pagalitan. Sa halip, nais siyang turuan ng coach kung paano lutasin ang mga problema ng matalino at hindi padalos-dalos o ayon lamang sa damdamin. Sinuportahan pa nga siya nito dahil may lakas siya ng loob na harapin ang problema sa halip na hayaang lumaki pa ito. Ibinigay sa kanya ng coach ang problema, ngunit siya na raw ang dapat humanap ng solusyon. Kailangan niyang gamitin ang kanyang isip upang maayos ito. Kinagabihan, pag-uwi ni Hedo, nakita niyang si Eugene ay lasing at nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Nilapitan niya ito at nakipagkwentuhan. Napangiti niya si Eugene at ang sinabi niyang gawing komedya ang trahedya ay tumatak ng malalim sa isip nito. Ngunit dahil sa sobrang pagod at kalasingan, hindi na malaya ni Eugene na nakatulog na pala siya. Akala ni Hedo ay nagpapanggap lamang ito, ngunit kahit gaano niya ito tawagin ay hindi ito nagising. Dahil ayaw niyang ginawin ito, binalot niya si Eugene ng makapal at mainit na kumot. Naglagay pa siya ng karatula na may nakasulat na, bumagsak siya sa interview ngayon. Pakiusap, huwag gambalain. Kinabukasan, pumasok si Hedo sa paaralan gaya ng dati, ngunit may dagdag na misyon, ang maglagay ng banana milk sa locker ni Yurim. Dahil unang beses niya itong gagawin, kabado siya at palingalinga muna bago kumilos. Sa hindi sinasadya, nakita niya ang payong na minsan niyang ibinigay kay Yurim at napaisip siya na kung talagang ayaw siya nito, bakit inaalagaan pa rin ito ng ganoon ang payong. Samantala, hindi alam ni Eugene kung paano haharapin ang mababait niyang kapitbahay. Bawat taong makasalubong niya ay masigla siyang kinukumusta tungkol sa pagkabagsak niya sa interview at kunwaring nakikiramay, ngunit halatang natatawa rin sila. Sa puntong iyon, labis na siyang napipikon. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang class president na maingat na nagbibigay ng gatas kay Eugene. Ngunit nang malaman itong galit si Eugene kay Hedo, bigla itong nagbago ng ugali at sinabi na hindi sila magkaibigan bago tuluyang umalis ng maayos. Samantala, sa training room, ikinukwento ng nakatatandang atleta ang tungkol sa palihim na pagsasanay ni Hedo at Yurim sa gabi. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hedo na puno ng determinasyon. Akala ng lahat ay magkakaroon ng gulo, ngunit sa halip ay lumuhod siya at buong pusong humingi ng tawad. Nangako pa siya na sa susunod, hindi na siya mag-iisang magsasanay kundi isasama ang lahat. Dahil dito, napatawa ang lahat sa kanyang kakaibang paraan ng paghingi ng tawad. Maging ang coach ay humanga sa kanyang talino. Nang marinig ng nakatatandang atleta na kailangan niyang manatili para magsanay, sinabi nitong mag-ensayo na lang si Hedo mag-isa kung gusto nito. Ngunit lalo pang nangulit si Hedo at nakiusap na magsanay silang magkasama. Nakakatawa at nakakaawa ang eksena dahil sa sobrang pagpupursige ni Hedo. Habang pauwi, muling nakasalubong ni Hedo ang mga delinquent na nakaaway niya noon. Noong nakaraan ay may dala siyang payong kaya nakalaban niya ang mga ito, ngunit ngayon ay wala siyang kahit ano. Kaya napilitan siyang tumakbo. Napansin niyang mas magaan ang kanyang mga paa at mas mabilis na siyang tumakbo, ngunit nang hindi siya mahabol, sumakay ng motor ang mga ito upang habulin siya. Sa kabutihang palad, nakasalubong niya si Eugene na bagong kuha ang sasakyan. Noong una, ayaw siyang pasakayin ni Eugene dahil napahiya siya nito noon at gusto muna siyang humingi ng tawad. Ngunit dahil wala ng oras, sumakay na si Hedo kahit hindi pa pinapayagan. Sa huli, hindi nakasabay ang motor sa sasakyan. Biglang umulan kahit maganda ang panahon at dahil matagal nang hindi nagagamit ang sasakyan ni Eugene, hindi na gumana ang bubong nito. Sa kabila nito, masaya si Hedo dahil matagal na niyang hindi nararanasan ang ganitong pakiramdam. Pagdating sa bahay, pareho silang basang-basa. Naroon din si Yurim at ang kanyang kaibigan. Dumating si Yurim upang magdala ng pagkain para sa kanyang kuya, habang ang isa naman ay nagbalik ng lalagyan sa class president. Nagkataon na magkasabay sila sa bus kaya sabay silang dumating. Nang makita ni Yurim sina Hedo at Eugene na magkasama, hindi siya natuwa. Mabuti na lamang at dumating ang class president at nabasag ang awkward na sitwasyon. Biglang sumigaw ang ina ng class president kaya agad silang tumakbo papasok. Natapon pala ang tangke ng isda kaya agad silang tumulong. Bilang pasasalamat, pinaghanda sila ng ina ng class president ng masarap na sabaw ng isda. Ngunit halos walang nagustuhan ang lasa nito maliban kay Hedo, kinuha ng ina ang kamera at kinuhanan sila ng larawan habang kumakain. Samantala, patuloy pa ring naglalagay si Hedo ng inumin sa locker ni Yurim. Hindi niya alam na nakita siya nito at nalaman na si Hedo ang naglalagay ng gatas, kaya nangako si Yurim na hindi na niya ito iinumin. Sa kabilang banda, natutunan na rin ni Hedo ang sayaw at naunawaan ang nais iparating ng coach, ang maramdaman ang ritmo upang maging mas magaan at flexible ang galaw ng kanyang mga paa. Ngunit pinaalalahanan siya na humingi ng tawad kay Yurim dahil nagkakaroon ito ng maling akala tungkol sa gatas. Dahil sa nalalapit na international competition, kinailangan ni Yurim na lumipat sa dormitoryo para sa mas intensibong training kaya hindi na siya papasok sa paaralan. Dahil dito, maagang pumunta si Jiwong sa bahay nito upang magpaalam at ipaliwanag na si Hedo ang naglalagay ng gatas sa locker. Sa sandaling iyon, pareho nilang napagtanto ang halaga ng isa't isa sa kanilang mga puso.
Samantala, masayang-masaya si Hedo dahil natutunan na niya ang sayaw at nais niyang ipakita ito sa coach, ngunit sinabi nitong hindi na kailangan. Labis siyang nagulat dahil matagal niyang pinagpraktisan ito. Ipinaliwanag ng coach na ang mahalaga ay ang kahulugan sa likod nito, ngunit kahit naintindihan niya yon, hindi pa rin sapat upang makapasok siya sa national team, kaya pinaalalahanan siyang huwag magpakampante. Pagkatapos, naglaban silang dalawa ng coach at syempre ay natalo si Hedo dahil sa kanyang isipan ay natalo na siya bago pa man magsimula. Ito ang naging aral sa kanya, kailangan niyang maging kumpiyansa sa sarili at huwag matakot sa kahit sino. Sa oras na yon, dumating si Eugene sa training room upang dalawin siya. Namangha ito sa kanyang suot at sinabing bagay sa kanya. Dinala niya ito sa storage room at pinasuot ng ibang damit. Nang makita niya ito, napansin niyang bagay na bagay at lalo itong gumuwapo. Hinamon niya si Eugene sa isang fencing match na tatagal ng 3 minuto. Sinabi niyang kung makakascore si Eugene, gagawin niya ang anumang hiling nito. Halos hindi siya matalo ni Eugene, ngunit sa huling sandali, nilinlang siya nito sa pagsasabing may bagong labas na ang paborito niyang comic. Dahil dito, nawalan siya ng focus at nakapunto si Eugene kaya nanalo ito. Nang malaman niyang naloko siya, nagalit siya, ngunit nang makita niya ang ngiti ni Eugene, hindi na siya nakapagreklamo at tila bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinayuhan siya ni Eugene na huwag mawalan ng tiwala sa sarili at na ang mga pagkatalo ay hakbang lamang patungo sa tagumpay. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa kabilang banda, hindi siya sinuportahan ng kanyang ina. Nang makita nito sina Hedo at Eugene na magkasama, pinagalitan siya nito at minamaliit ang kanyang passion sa fencing. Sinabi pa nitong hindi siya seryoso rito at binigyan pa niya ng espada ang isang lalaki. Lubos na nadismaya si Hedo dahil mismong ang kanyang ina ang hindi naniniwala sa kanya. Samantala, dumating si Hedo sa lugar ng kompetisyon na puno ng determinasyon, walang takot at lubos ang tiwala sa sarili. Samantala, si Eugene ay nasa bahay nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid. Ramdam sa boses nito ang pagmamalaki dahil ang mga taong dating ng api sa kanya ay humingi na ng tawad ng may takot. Nagsimula ang unang round ng kompetisyon at agad na umakyat si Hedo sa pista. Sa kanyang isipan, pinili niyang igalang ang kanyang kalaban at ang kanilang pagsisikap. Mabilis niyang nakuha ang kalamangan sa unang laban. Samantala, ang kapatid ni Eugene ay muling sinaktan at pinahiya ng dalawang hindi kilalang lalaki. Nang marinig ito ni Eugene, agad siyang nagmadaling pumunta sa paaralan. Habang si Hedo ay patuloy na nangunguna sa mga laban at ikinamangha ng lahat, dumating ang huling laban. Binalaan siya ng coach na mag-ingat sa kanyang kalaban dahil mahilig itong gumamit ng panlilinlang upang mawalan ng konsentrasyon ang kalaban. Ngunit hindi ito gaanong pinansin ni Hedo. Sa pagsisimula ng laban, sunod-sunod siyang natalo ng 5 puntos. Napansin ng coach na sinusubukan lamang ni Hedo ang galaw ng kanyang kalaban. Tama nga ang hinala dahil pagkatapos nito ay sunod-sunod na siyang nakapuntos. Ngunit nang malapit na siyang manalo, nagsimulang gumamit ng taktika ang kanyang kalaban, pabago-bago ng espada, pagpapatali ng buhok, at pag-check ng sapatos, lahat upang gambalain siya. Sa una ay hindi ito pinansin ni Hedo, ngunit kalaunan ay naapektuhan siya at nawalan ng konsentrasyon. Paulit-ulit na pinahinto ang laban para ayusin ang sapatos, at kahit nagreklamo siya sa referee, walang nangyari. Humingi siya ng pahintulot na uminom muna ng tubig. Pinagalitan siya ng coach dahil alam na niyang ginugulo siya ng kalaban, ngunit nagpapaapekto pa rin siya. Sa huli, nagawa niyang maibalik ang kanyang konsentrasyon at, salungat sa inaasahan, siya ang nagwagi at naging bahagi ng national team. Sa newsroom, natanggap ng kanyang ina ang balitang nanalo siya at labis itong ipinagmalaki. Ngunit nang makita ang larawan ng kanyang anak, hindi niya napigilang mapailing dahil hindi ito maayos. Samantala, nagulat din ang class president at si Jaewong sa kanyang panalo, habang ang ina ng class president ay hindi agad nakilala si Hedo kahit nakapunta na ito sa kanilang bahay. Nang malaman pa nito na isa na siyang international athlete, labis itong nagulat at natuwa. Nagdiwang si Hedo kasama ang kanyang coach, at nang makakita siya ng telepono, agad niyang sinubukang tawagan si Eugene upang ibalita ang kanyang tagumpay, ngunit walang sumagot. Kinabukasan, pumunta siya sa bookstore upang hanapin si Eugene, ngunit nalaman niyang umalis ito dahil sa isang biglaang pangyayari. Nakaramdam siya ng kakaiba, kaya pagkatapos ng klase ay pumunta siya sa bahay nito. Doon, nadatnan niya ang class president at si Jaewong, at nang malaman nilang umalis na si Eugene sa trabaho, pumasok silang tatlo upang tingnan ang loob ng bahay, ngunit wala na ito. Kinagabihan, dumating din si Yurim. Nang buksan ni Jaewong ang gate, hindi siya pinansin ni Yurim. Nang malaman niyang umalis na si Eugene, umalis din siya na may halong lungkot. Humingi si Hedo ng numero ni Eugene kay Yurim at sinabi nitong ipaalam sa kanya kung makontak ito. Pag-uwi ni Hedo, nakita niya ang espada na nakasabit sa pinto at doon niya napagtanto na tuluyan nang umalis si Eugene. Gayunpaman, naniniwala siyang babalik ito balang araw. Samantala, si Eugene at ang kanyang kapatid ay naglakbay palabas ng lungsod at pumunta sa isla kung saan nakatira ang kanilang ina. Lumabas ang katotohanan na ginamit ng kanilang ama ang pangalan ng kapatid upang magtatag ng kumpanya, kaya ito ang naging dahilan ng mga problemang kinaharap ng bata. Pagdating sa isla, pinili nilang putulin ang lahat ng koneksyon sa kanilang nakaraan. Nang makita ng kanilang ina ang kanyang mga anak, napaiyak ito sa tuwa ngunit patuloy pa ring nagtatanong tungkol sa kanilang ama. Dahil dito, napaisip ang magkapatid kung tunay ba silang mahal ng kanilang ina. Sa hapagkainan, paulit-ulit nitong pinapakwento kay Eugene ang tungkol sa kanilang ama, kahit ilang beses na niya itong naikwento. Maging ang mga bata ay sinabihan nitong wala pa silang alam tungkol sa pag-ibig, kaya hindi nila maiintindihan ang kanyang pananabik.
Samantala, ang nakababatang kapatid ay tumutol noong una na mag-aral sa lugar na iyon dahil sa tingin niya ay probinsya ito, ngunit kalaunan ay tinanggap din niya ang sitwasyon. Sa kabilang banda, pumunta si Hedo sa class president upang manghiram ng mga recording dahil nais niyang marinig ang boses ni Eugene araw-araw bilang inspirasyon. Pagkatapos nito, dinala siya ng kanyang ina upang magpa-picture dahil wala siyang maayos na larawan na maaaring ipakita sa telebisyon. Biglang iminungkahi ng photographer na magpa-picture silang mag-ina bilang alaala, ngunit sabay nilang tinanggihan ito dahilan upang magtaka ang photographer. Paglipat sa dormitoryo ng national team, hindi inaasahang magkasama sa isang kwarto sina Hedo at Yurim. Ipinaalala ng coach kay Hedo na huwag niyang gambalain si Yurim dahil mahalaga ang kalusugan nito. Pagdating sa kwarto, agad naglatag si Yurim ng mga patakaran tungkol sa oras at disiplina. Pinagbawalan pa niya si Hedo na maghilik dahil sensitibo ang kanyang pandinig. Ngunit sa totoo lang, si Yurim mismo ay napakaingay matulog dahilan upang hindi makatulog si Hedo, kaya kinuha niya ang recording ni Eugene upang makinig ngunit aksidente itong nahulog. Akala niya ay mapapagalitan siya, ngunit tulog na tulog si Yurim. Napangiti na lamang siya at muling pinakinggan ang boses ni Eugene. Samantala, si Eugene sa isla ay abala sa pagtatrabaho at mabilis na nakibagay sa buhay roon. Mahal siya ng mga tao sa paligid. Sa gabi, naaalala niya si Hedo kaya pumupunta siya sa public phone upang pakinggan ang mga mensaheng iniwan nito paulit-ulit hanggang sa maubos ang kanyang pera. Sa kabilang banda, nang bumalik si Yurim sa paaralan at makita ang banner na pagbati kay Hedo, nakaramdam siya ng lungkot. Ngunit mas lalo siyang nasaktan nang hindi siya pansinin ni Jiwong. Nang tanungin niya ito, nalaman niyang minsan na rin niya itong hindi pinansin dahil abala siya sa paghahanap kay Eugene. Dahil dito, humingi siya ng tawad at nagkaayos sila. Si Hedo naman ay patuloy ang pag-unlad, ngunit isang araw ay nagkasakit siya. Agad siyang pinapalipat ng coach ng kwarto upang hindi mahawa si Yurim. Medyo nasaktan siya sa sitwasyon. Samantala, si Eugene ay nasaktan din dahil hindi matanggap ng kanyang kapatid ang kanilang kahirapan. Nagpapanggap itong mayaman sa harap ng mga kaibigan at ikinahihiya si Eugene dahil sa isip nito, ang tunay na kapatid niya ay ang dating may sports car, hindi ang kasalukuyang nagbebenta ng isda. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagtatalo. Lumabas si Eugene at, dahil sa sama ng loob, nagsindi ng sigarilyo. Nakita siya ng kanyang tiyuhin at naunawaan ang kanyang pinagdadaanan. Nag-inuman sila at nag-usap. Pagkatapos, hindi pa rin mapigilan ni Eugene ang sarili at pumunta sa public phone upang muling pakinggan ang boses ni Hedo. Habang nagtatrabaho, napanood niya ang fencing match ni Hedo at nalaman niyang nanalo ito ng bronze medal. Labis siyang natuwa. Kahit magkalayo sila, pareho silang may alaala ng isa't isa at palaging iniisip ang bawat isa. Sa tuwing naiisip niya si Hedo, nawawala ang kanyang pagod at problema. Samantala, nakatanggap si Hedo ng mensahe mula kay Eugene na nangangakong babalik siya bago ilabas ang ika-15 volume ng Full House. Ngunit si Eugene ay labis na nadismaya sa ginawa ng kanyang kapatid kaya muli silang nagtalo kinagabihan. Dahil wala siyang mapagsabihan, muli siyang nagsindi ng sigarilyo upang maibsan ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang kapatid naman ay napagtanto ang kanyang pagkakamali, ngunit sa halip na direktang humingi ng tawad, ipinadala niya ang kanyang kwento sa isang radio program upang humingi ng payo. Dinala ni Eugene ang kanyang ina sa isang internet shop. Noong una ay hindi nito maintindihan kung bakit sila naroon, ngunit nang makita niya ang kanyang asawa sa screen, napaiyak siya ng labis. Si Eugene naman ang nagsilbing tagapagsalin ng kanyang ina, na nagtatype ng mga salitang nagpapahayag ng matinding pananabik nito. Pagkatapos, naglakad sila sa tabing dagat at sinabi ni Eugene na nais niyang bumalik sa Seoul upang magtrabaho at bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Sinang-ayunan siya ng kanyang ina. Habang nasa biyahe, nabasa niya ang sulat ng kanyang kapatid at labis siyang natuwa. Pagdating sa Seoul, naging trainee reporter siya sa UBS Newsroom, ang kauna-unahang natanggap kahit high school graduate pa lamang. Sa isang pagkakataon, kinailangan niyang mag-report, ngunit wala siyang makitang public phone. Dahil sa kagipitan, napilitan siyang gumamit ng telepono sa isang pet shop. Pinagalitan siya ng newsroom dahil puro tahol ng aso ang maririnig, ngunit sa kabutihang palad, tumahimik ang mga aso sa mahalagang sandali. Nang matapos na sana, bigla silang nag-ingay muli, ngunit sa huli ay naging maayos din ang lahat. Habang pauwi, nakita niya ang anunsyo sa bookstore na inilabas na ang ika-15 volume ng Full House at naalala niya ang kanyang pangako kay Hedo. Pagkatapos ng kompetisyon, bumalik sina Hedo at Yurim sa paaralan upang kumuha ng midterm exam. Hindi rin nakalimutan ni Hedo na ibalik ang mga recording sa class president at nalaman niyang magkaklase pa rin silang apat. Bago magsimula ang pagsusulit, tahimik silang naghanda para sa panibagong hamon. Nag-alala si Jiwong para kay Yurim kaya tinuruan niya ito kung paano manghula sa exam, habang siya naman ay gumamit ng sariling kakayahan sa pagsagot. Sa huli, nakakuha siya ng 9 puntos, samantalang si Yurim ay nakakuha ng 30. Pagkatapos ng exam, pumunta sina Hedo at Yurim sa training room. Pinagalitan ng coach si Yurim sa harap ni Hedo dahil patuloy itong natatalo kay Hedo. Paulit-ulit siyang pinagsabihan at pinaalalahanan na kapag natalo siya kay Hedo, mawawala ang lahat sa kanya. Hindi sinasadyang narinig ni Hedo ang mga salitang iyon. Pagbalik sa kwarto, malakas na isinara ni Yurim ang pinto dahil sa sama ng loob kaya napagsabihan siya ni Hedo. Pinayuhan niya ito na mag-ingat sa ingay lalo na sa gabi dahil sabay silang nag-ensayo at nagpapahinga. Nang mapagtanto ni Yurim na narinig ni Hedo ang lahat, nagsimula itong magsalita ng masasakit na salita. Hindi naman nagpatinag si Hedo at ibinunyag pa ang katotohanan tungkol sa payong. Nagulat si Yurim, ngunit sinabi nitong manatili na lamang si Hedo bilang tagahanga at huwag makialam sa kanyang buhay.
Dahil dito, nag-init ang ulo ni Hedo at nagkainitan sila hanggang sa maghawakan sila ng buhok ng isa't isa. Mabuti na lamang at dumating ang coach upang awatin sila. Samantala, si Ijin ay nabigyan ng isang mahalagang gawain, ang bumunot ng paksa para sa isang broadcast. Sa malas, napili niya ang fencing na hindi gaanong pinapansin ng publiko kaya pinagalitan siya ng kanyang boss. Nangako si Ijin na gagawin niyang interesante ang balitang iyon. Sa parehong oras, inimbitahan ng ina ni Hedo ang coach upang maging commentator, ngunit tumanggi ito at muling binalikan ang isang insidente 8 taon na ang nakaraan, kung saan inakusahan siya ng ina ni Hedo na tumanggap ng suhol mula sa mga magulang ng atleta. Para sa coach, isa itong sugat na hindi kailanman mawawala. Kahit sabihin ng ina ni Hedo na matagal na yon, tumanggi ang coach na kalimutan ito. Kinabukasan, habang kumukuha ng balita si Ijin sa isang protesta, nagkita silang muli ni Hedo nang malaman ni Hedo na isa na siyang reporter, labis siyang natuwa. Natuwa rin si Ijin dahil tinupad ni Hedo ang kanyang pangakong hintayin siya bago lumabas ang ika-15 na volume ng Full House. Inimbitahan ni Hedo si Ijin na kumain, ngunit doon nalaman ni Ijin na may boyfriend na si Hedo, 3 araw pa lamang silang magkakilala. Kitang-kita ang pagiging sweet ng dalawa na ikinatawa ni Ijin. Nang malaman niyang nakikipag-date si Hedo para lang maranasan ang pag-ibig, napailing na lamang siya, bagaman may bahagyang lungkot siyang naramdaman. Kinabukasan, ipinadala si Ijin upang i-cover ang laban ni Hedo, sa laban na magpapasya kung sino ang papasok sa finals laban kay Yurim, nanalo si Hedo sa score na 15-8. Masaya si Ijin para sa kanya. Matapos ang laban, nakita ni Hedo ang coach na kausap si Yurim. Tinanong niya ang coach kung kanino ito papanig sa finals, ngunit hindi ito sumagot. Gayunpaman, alam ni Hedo na si Yurim ang pipiliin nito. Dumating ang araw ng finals. Maagang dumating ang mga atleta upang maghanda. Nang buksan ni Hedo ang kanyang bag, napansin niyang napalitan ito ng iba. Napagtanto niyang may ibang atleta na nagkamali ng kuha. Humingi siya ng tulong sa reception at nalaman na ang atleta ay nakasakay na ng tren papuntang Seoul. Hiniling niyang ipahinto ito sa susunod na istasyon upang makuha ang kanyang bag. Sinubukan siyang pigilan ng coach dahil 3 oras na lang bago magsimula ang laban, ngunit iginiit ni Hedo na kailangan niyang gamitin ang sarili niyang espada. Matapos makuha ang bag, pabalik na siya ngunit nagkaroon ng aberya ang tren at naantala ng 30 minuto. Labis siyang kinabahan dahil kulang na ang oras at ubos pa ang kanyang baterya. Nang malaman ni Ijin ang nangyari, agad siyang pumunta sa istasyon at hinanap si Hedo. Sa kabutihang palad, natagpuan niya ito at mabilis siyang isinakay upang dalhin sa venue gamit ang shortcut. Sa biyahe, tinanong ni Hedo kung sino ang susuportahan niya at sinabi ni Ijin na si Yurim dahil may boyfriend naman si Hedo na susuporta sa kanya. Ngunit sinabi ni Hedo na naghiwalay na sila matapos ang 7 araw. Nagulat si Ijin. Habang nagmamadali, sinamahan pa sila ng 2 pulis na nagbigay ng escort, dahilan upang maramdaman ni Hedo ang kanyang kahalagahan. Sa wakas, nakarating siya sa tamang oras. Nasa harap na nila ang pinakamahalagang laban, si Hedo laban kay Yurim. Sa pagpasok niya sa pista, ramdam ang kanyang kumpiyansa. Naalala niya ang sinabi ng kanyang yumaong ama na ang pag-unlad ay hindi isang tuwid na linya pataas, kundi parang hagdan. Maraming tao ang sumusuko sa gitna ng hagdan dahil pakiramdam nila ay wala silang silbi. Ang kanyang ama rin ang nagpakilala sa kanya sa fencing. Noong una, pinagsabihan siya ng coach na wala siyang talento at mas mabuting tumigil na lamang, kaya minsan ay nagdududa siya sa sarili. Ngunit dahil sa mga salita ng kanyang ama, nanatili siya sa tamang landas. Ngayon, isa na siyang national athlete at nangakong iuwi ang gintong medalya para sa kanyang ama. Dahil dito, puno siya ng determinasyon. Sa simula ng laban, agad na nanguna si Yurim ng 3 puntos, ngunit mabilis na humabol si Hedo. Napansin niya ang kahinaan ng kalaban at matagumpay niyang napatamaan ito sa balikat, dahilan upang magtabla ang puntos. Nang sandaling iyon, 1 puntos na lamang ang kailangan upang makuha ang gintong medalya. Pareho silang umatake at sa loob ng 1 segundo ay tumunog ang ilaw. Dahil napakabilis ng pangyayari, hindi matukoy ng mga manonood kung sino ang nauna. Sa huli, itinaas ng referee ang kamay ni Hedo, siya ang nanalo. Hindi pumayag si Yurim at nagreklamo dahil naniniwala siya ang mas mabilis. Ngunit walang nangyari at tuluyan siyang napaiyak sa gitna ng laban. Kahit nanalo si Hedo, hindi siya masaya sa nangyari. Nang tanungin kung sino ang una niyang naisip nang matanggap ang medalya, sinabi niyang ang kanyang ama dahil natupad niya ang kanyang pangako. Sa press conference, tinanong siya ng mga reporter kung karapat-dapat ba ang kanyang panalo. Iginiit ni Hedo na patas ang resulta, ngunit si Yurim, na naroon din, ay tumutol at sinabing siya ang mas mabilis. May ilan pang nag-isip na maaaring may daya ang nangyari. Para sa kanila, si Yurim ang tunay na nanalo at parang inagaw lamang ni Hedo ang medalya. Bilang tugon, tinanong ni Hedo ang mga reporter kung inaasahan ba nilang matalo siya para masunod ang kanilang iniisip. Pagkatapos nito, iniwan niya ang medalya at umalis sa press conference. Sumunod si Yurim at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo sa likod ng entablado. Para kay Hedo, nawalan na ng halaga ang medalya, habang si Yurim ay patuloy na itinuturing ang sarili bilang biktima at sinasabing siya ang mas mabilis. Sa huli, umalis si Hedo na dala ang kanyang bag. Hindi siya sumama sa team at sa halip ay naglakad-lakad ng walang direksyon. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, pumunta siya sa botika upang bumili ng pampakalma. Doon, napanood niya ang balita ng kanyang ina na nagtatanong kung karapat-dapat ba ang kanyang panalo. Lalo siyang nasaktan at agad na umalis. Kinagabihan, napansin niyang naiwan niya ang kanyang cellphone sa botika. Nang tumawag siya gamit ang public phone, si Ijin ang sumagot.
Paulit-ulit nitong tinanong kung nasaan siya. Hindi rin alam ni Hedo ang kanyang lokasyon, ngunit nang malaman niya ito, agad na pumunta si Jin. Pinagsabihan siya nito tungkol sa kanyang ginawa at pinayuhang umuwi, ngunit tumanggi siya. Sa huli, ginamit ni Jin ang utang niyang pabor upang mapilit siyang umuwi. Kinabukasan, kapwa pinatawan ng parusa sina Hedo at Yurim at pansamantalang sinuspinde sa training center. Habang si Yurim ay sinundo ng kanyang ama, si Hedo ay naglakad pa uwi mag-isa at sumakay ng tren. Pagdating niya, hindi siya umuwi agad at sa halip ay pumunta sa isang kainan. Samantala, pinuntahan ni Jin ang referee upang hilingin linawin ang resulta ng laban. Dahil sa dati niyang kabutihan, pumayag ito. Hindi alam ni Hedo ang nangyari, ngunit habang nanonood siya ng balita, narinig niya ang paglilinaw na ginawa dahil kay Jin. Bumalik siya sa mesa at napaluhan ng hindi namamalayan. Isang matandang lalaki ang lumapit at tinanong kung may problema siya. Nang makilala siya bilang si Hedo, inalo siya nito, lalo na't matindi ang mga batikos na natanggap niya mula sa publiko. Dapat sana ay masaya siya sa panahong iyon, ngunit sa halip ay napaiyak siya dahil ngayon lamang siya nakaramdam ng tunay na pag-unawa. Pagkatapos, pumunta siya sa lumang storage room sa paaralan, ang lihim na tambayan. Habang nagpapahinga, may narinig siyang papalapit kaya pinatay niya ang ilaw at radyo. Gwardiya pala iyon na nagsasara ng pinto, kaya naiwan siyang nakakulong sa loob. Tinawagan niya si Ijin upang hanapin ang class president at mabuksan ang pinto dahil hindi na niya mapigilan ang sarili na mag-CR. Habang naghihintay, may napansin siyang ukit sa upuan, nakasulat na mahal siya ni Yurim. Sa radyo naman, tumugtog ang isang recording ng matatamis na usapan ng dalawa. Para siyang natigilan sa kanyang natuklasan. Nang dumating ang tatlo at mabuksan ang pinto, napansin nilang may nangyari. Dahil sa mga narinig niya, nakaramdam si Hedo ng matinding pagkailang. Gumawa siya ng dahilan upang umalis at pumunta sa banyo upang iwasan si Ijin. Sa hindi inaasahan, napunta siya sa male restroom at nagulat nang biglang lumitaw si Jin. Samantala, nasa labas naman ang class president at si Jiwong at nagsimulang magkwento ng nakakatakot na kwento si Jiwong. Ngunit nang tingnan nila ang oras, napagtanto nilang 12:00 na ng hating gabi, kaya dali-dali silang tumakbo. Nakita ito ni Ijin at agad hinawakan ang kamay ni Hedo upang samahan siyang tumakbo kahit hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, pumunta si Hedo sa library at tiningnan ang yearbook ng klase ni Ijin. Nais niyang malaman kung sino ang babaeng minahal nito, ngunit napansin niyang lahat ng larawan nilang dalawa ay naputol na. Kaya kinuha niya ang group photo at isa-isang tinanggal ang mga mukha hanggang sa may isang babae na natira, ngunit natatakpan ng buhok ang mukha nito kaya wala rin siyang nalaman. Samantala, nalaman ni na Jiwoong at ng class president na babalik si Jin upang muling tumira sa kanilang bahay. Pareho silang tumutol, ngunit dahil gustong-gusto siya ng ina ng class president, wala silang nagawa. Lumabas silang dalawa at naupo sa isang tindahan upang maibsan ang kanilang inis. Nais pa nga ng class president na lumipat muna sa bahay ni Jiwong upang maiwasan si Jin, ngunit tumanggi ito. Lumabas si Hedo at nalaman ang balitang babalik si Jin, kaya siya na mismo ang nagboluntaryong tumulong sa paglipat nito at isinama pa ang dalawang ayaw sumama. Kinabukasan, dumating si Jin at naghanda sila ng maliit na salu-salo upang salubungin siya. Biglang dumating si Yurim at agad namang lumabas si Hedo at hiniling na may isa sa kanila ang umalis. Ngunit walang umatras kaya pareho silang nanatili. Habang naglilinis, aksidenteng nakita ni Hedo ang isang larawan ni Jin kasama ang ibang babae. Inakala niyang iyon ang babaeng hinahanap niya, ngunit nilinaw ni Yurim na ibang tao iyon, ang matagal na naging nobya ni Jin at ang hinahanap ni Hedo ay panandalian lamang. Tahimik itong tinanggap ni Hedo at itinago sa kanyang puso. Paglabas niya upang kumuha ng gamit, nakita niya si Jin na nakikipag-usap sa mga matatanda sa paligid. Napansin niyang kahit sa iba't ibang edad, marami ang nahuhumaling kay Jin. Kaya idinikit niya ang larawan nito sa kanyang kahon. Nang makita ito ni Jin, hindi niya alam kung saan ito nanggaling at tila wala na siyang maalala tungkol dito. Pagpasok sa bahay, nakita ni Hedo si Jiwong na nahihirapang mag-ensayo gamit ang hand grip. Tinukso niya ito at ipinakita kung paano ito gawin, ngunit dahil nasobrahan siya sa puwersa, nawalan siya ng kontrol at tumalsik ang kagamitan, nabasag pa ang bintana. Natulala si Ijin, ngunit nang makita niyang napunta si Hedo sa mga bubog, agad niya itong binuhat palabas. Nang makita ito ni Jiwong, nagbiro pa itong pabuhat din, ngunit tinanggihan siya. Samantala, tinakpan ng mga bata ang sirang bintana gamit ang isang sexy na larawan mula sa dyaryo na ikinapula ng mukha ni Hedo, kaya ginuhitan niya ito upang gawing mas desente ang itsura. Sa kabilang banda, ibinigay ng coach ang gintong medalya sa ina ni Hedo at hiniling na magkaayos silang mag-ina. Ngunit kinagabihan, muli silang nagkaroon ng pagtatalo. Sinisi ni Hedo ang kanyang ina dahil sa mga sinabi nito sa telebisyon na tila minamaliit ang kanyang panalo. Hindi niya alam na ang nararamdaman ng kanyang ina noon ay kawalan ng magawa at pagsisisi sa kanyang trabaho. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Jin, nakatanggap siya ng emergency assignment tungkol sa sunog sa isang gusali ng gobyerno. Mabilis siyang nakakuha ng mahahalagang impormasyon, ngunit habang nag-uulat, nasira ang computer at nawala ang lahat ng data. Dahil live ang report, wala siyang nagawa kundi putulin ang koneksyon. Pagbalik sa newsroom, pinagalitan siya ng kanyang senior at tinanggap na lamang niya ang kanyang pagkakamali. Nalaman ni Hedo ang nangyari at bumili siya ng regalo upang aliwin si Jin, iniwan niya ito sa harap ng bahay. Ngunit lalo lamang itong nakaramdam ng hiya. Samantala, habang kumakain si Yurim, dumating ang isang kapitbahay at ibinalitang tumakas ang taong nangongolekta ng hulog kaya nawala ang kanilang pera. Hindi ito agad na unawaan ni Yurim, ngunit ng gabing iyon, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak ng mag-isa.
Nakaramdam siya ng lungkot dahil wala siyang maitutulong. Kinabukasan, inanunsyo ang parusa, parehong suspendido sina Hedo at Yurim sa loob ng 3 buwan. Habang nag-impake si Hedo, bumalik si Yurim ngunit agad ding umalis na ikinapagtaka niya. Habang naglalakad si Hedo sa hallway, may narinig siyang umaawit mula sa swimming pool. Nilapitan niya ito at nakita si Yurim na nakaupo sa taas. Bigla itong tumayo at hinayaang mahulog ang sarili sa pool. Nag-alala si Hedo nang hindi agad ito umahon, ngunit nang lumabas si Yurim, malakas itong umiyak. Napagtanto ni Hedo na hindi ito ang unang beses na ginawa nito iyon at tuluyang nawala sa isip ang kanyang sarili. Kinagabihan, nakipag-usap siya sa kanyang online na kaibigan at napagdesisyonan nilang magkita sa park, dala ang dilaw na rosas bilang palatandaan. Kinabukasan, ipinatawag sila ng coach at ipinaalam na 3 buwan lamang ang kanilang parusa at nais pa rin ng komite na sumali sila sa susunod na kompetisyon. Matapos ang paalala, kinausap ng coach si Hedo ng sarilinan. Pinayuhan ng coach si Hedo na huwag nang maging malapit kay Eugene dahil baka pagsisihan niya ito sa hinaharap. Kinagabihan, nagkita sina Hedo at Eugene sa bus, ngunit hindi siya agad bumati at tahimik lamang siyang tumingin dito. Sabay silang bumaba at habang naglalakad pa uwi, aksidenteng nadikitan ng ice cream ang mukha ni Hedo. Pinunasan ito ni Eugene, ngunit sinadya niyang may maiwan pa, kaya napansin niyang nakatingin ito at nakangiti. Nang tanungin siya ni Hedo kung bakit, pabirong sinabi ni Eugene na masaya na siya basta nakikita siya. Sa sandaling iyon, lihim na natuwa si Hedo at inisip na may gusto sa kanya si Eugene. Ngunit pagdating sa bahay at makita ang natirang ice cream sa kanyang mukha, naunawaan niya ang nangyari. Agad siyang lumabas at pinagsabihan si Eugene na huwag gawing biro ang damdamin ng iba at huwag siyang tratuhin na parang bata. Hindi na nakasagot si Eugene at pumasok na si Hedo sa loob. Kinabukasan, pumunta si Yurim sa bahay ni Eugene upang humiram ng kamera dahil makikipagkita siya sa kanyang online na kaibigan at nais niyang kumuha ng mga litrato. Nang malaman Eugene na wala siyang alam tungkol sa taong iyon, nag-alok siyang samahan siya. Habang naghihintay, nakita ni Yurim si Hedo na may hawak na dilaw na rosas at doon niya napagtanto ang lahat. Dahil sa gulo ng kanyang isipan, ibinigay niya ang rosas kay Eugene upang hawakan na nagdulot ng maling akala kay Hedo. Inakala ni Hedo na itinadhana silang dalawa, kaya lumapit siya at ipinahayag na si Eugene ay magiging kanya. Samantala, napagtanto ni Hedo na nagkamali siya ng akala at labis siyang napahiya sa kanyang sinabi. Kinagabihan, hindi makatulog si Yurim dahil sa konsensya, naaalala ang mga pag-uusap nila ni Hedo at kung paano niya ito nasaktan. Si Hedo naman ay hindi rin makatulog dahil sa kahihiyan sa kanyang naging pag-amin. Biglang dumating ang kanyang ina at iniabot ang gintong medalya sa pamamagitan ng bintana, sabay humingi ng tawad. Nagulat si Hedo sa ginawa nito, ngunit tinanggap niya ang medalya at nakaramdam ng ginhawa. Kinabukasan, hinanap ni Yurim si Eugene at nakiusap na itago ang kanilang sikreto. Nang makita niyang paparating si Hedo, agad siyang nagtago. Si Hedo naman, nang makita si Eugene, ay umiwas at dumiretso sa training room. Kailangan ni Hedo ng langis para sa kanyang espada at nabanggit niya si Yurim na agad namang nag-abot nito, ngunit halatang naiilang. Nagtaka si Hedo dahil dati ay hindi siya pinapansin nito. Tinanong niya kung may nagawa ba itong mali, ngunit dumating ang isa pang kasama at niyaya si Yurim na kumain, kaya agad itong umalis upang umiwas. Habang mag-isa, nakita ni Hedo ang volume 16 na ng Full House sa locker ni Yurim at hindi niya napigilang kunin at basahin. Ngunit biglang dumating si Yurim at nahuli siya. Hindi na ito nagalit, bagkus ay tahimik lamang siyang tumingin. Nagulat si Hedo at nagdahilan na aksidenteng nabuksan ang locker dahil sa hangin at binaling ang usapan sa pagsuway ni Yurim sa patakaran. Sa hapon, dinala sila ng coach sa restaurant ng pamilya ni Yurim. Nang makita ng ina nito si Hedo, agad niya itong niyakap at inalo dahil sa mga natanggap nitong batikos. Pagkatapos, ipinaghanda niya ito ng masarap na pagkain. Kinabukasan, pumunta si Eugene sa training room upang mag-shoot ng report. Pinagalitan siya ni Hedo dahil hindi siya nagpaalam, ngunit ipinaliwanag ni Eugene na tinawagan niya ito, ngunit hindi siya sumasagot at palagi siyang iniiwasan. Sa kabila ng hiya, itinuloy pa rin ang filming. Samantala, may 2 estudyante sa banyo na nag-uusap at naninira kay Yurim, hindi nila alam na naririnig ito ni Yurim sa labas. Biglang sumipa ang pinto, si Hedo iyon. Isinara niya ang pinto at hinila palabas ang 2 estudyante, saka pinagsabihan at pinagsuntok dahil hindi niya pinapayagang siraan si Yurim. Nang tangkain ng isa na gumanti gamit ang mop, agad sumugod si Yurim upang pigilan ang gulo. Nang malaman ni Hedo na narinig ni Yurim ang lahat, lalo siyang nagalit at tuluyang pinatumba ang 2 estudyante. Tumakbo si Yurim at napaiyak dahil napagtanto niyang sa kabila ng lahat, mabuti pa rin ang trato ni Hedo sa kanya. Sa wakas, inamin niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang online friend. Nagulat si Hedo, ngunit matapos magpaliwanagan, nagyakap sila at sabay na umiyak. Mula noon, naging maayos na ang relasyon nilang dalawa. Tanghali noon, ipinagpatuloy ni Eugene ang pagkuha ng report, ngunit hindi siya makapaniwala sa sobrang pagiging malapit nina Hedo at Yurim, halos parang totoong magka-date. Dahil dito, pinahinto niya ang pagkuha at sinabi sa kanila na huwag nang umarte dahil mukha na itong unang date. Ngunit ang totoo, hindi sila umaarte. Kinabukasan, inimbitahan silang dalawa sa studio upang muling gawin ang eksenang naging kontrobersyal kamakailan. Kahit ayaw nila, wala silang magawa dahil ayaw nilang masaktan ang isa't isa, kaya hindi sila makapagbigay ng buong lakas. Matapos itong ulitin ng mahigit 10 beses, nainis ang reporter at sinigawan sila dahil hindi nila ginagawa ng maayos ang eksena. Dahil dito, nagpasya silang seryosohin ito.
Ngunit sa pagkakataong iyon, napilayan si Hedo, labis na nag-alala si Yurim para sa kanya, kahit pa sinasabi ni Hedo na ayos lang siya. Nang malaman ito ni Ijin, agad siyang tumakbo papunta roon at nagkaroon siya ng alitan sa senior dahil inuuna nito ang sariling interes kaysa sa kaligtasan ng atleta. Pagkatapos, dinala niya si Hedo sa ospital. Habang nasa biyahe, nakita nila ang isang bahaghari at huminto sila upang pagmasdan ito. Doon, tinanong ni Hedo kung ano ang tingin ni Ijin sa kanya. Hindi na nag-alinlangan si Ijin at inamin ang kanyang nararamdaman. Dahil sa paulit-ulit na pagkuha ng eksena na nagdulot ng injury kay Hedo, doon nagsimula ang kanyang galit sa senior. Kinabukasan, kusang pumunta si Ijin sa trabaho upang humingi ng tawad sa kanyang padalos-dalos na kilos. Ngunit ang kapalit nito ay pamamaliit, minata siya dahil hanggang high school lamang ang kanyang natapos at dahil bumagsak na ang kanilang pamilya na para bang wala siyang karapatang igalang. Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili at nasaktan niya ang senior. Kinagabihan, nagtipon-tipon sila at nagkaroon ng salusalo. Napag-usapan na sinusuri ng istasyon ang mga empleyado batay sa kanilang edukasyon at posibleng matanggal si Ijin. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nalasing siya. Samantala, malungkot si Yurim dahil patuloy siyang binibigyan ng mga magulang ng mamahaling gamit kahit nahihirapan na ang kanilang pamilya, kaya tumawag siya kay Jiwong upang makausap. Habang papunta siya, nagkita sila ng class president na may dalang mabibigat na gamit papunta sa kanilang lihim na tambayan. Sumama sila at pumasok sa paaralan. Biglang bumukas ang isang pinto at napasigaw silang lahat, ngunit kalaunan ay nalaman nilang may 3 estudyante mula sa ibang paaralan na nagnanakaw ng mga upuan. Nahuli nila ang mga ito at sa tulong ni Yurim natakot ang mga magnanakaw. Ngunit dahil sa insidenteng iyon, naparusahan si Jiwong ng guro. Nang malaman ito ng class president, siya ang umako ng kasalanan at ibinunyag pa sa media ang kawalang katarungan at pananakit ng guro. Maging ang kapatid ni Jin ay hindi pinalampas ang isyong iyon. Kinabukasan, hiniling ni Ijin sa coach na payagan sina Hedo at Yurim na pumunta sa dagat para sa isang outdoor activity na kukunan niya ng report. Nais ding sumama ng class president at ni Jiwong, ngunit kailangan ng pahintulot. Si Ijin ang napiling magpaalam, ngunit noong una ay tumanggi siya. Kaya ginamitan siya ng diskarte ng class president, araw-araw siyang naghahanda ng masasarap na pagkain para sa kanya. Gabi-gabi, nag-iwan ang class president ng 5 pinggan ng kanin sa silid para kay Ijin. Ngunit isang araw, nagpasya siyang huwag nang magluto. Dahil dito, kumagat ang isda sa pain, pag-uwi ni Ijin, hinanap niya ang pagkain ngunit wala siyang makita. Nagmadali siyang hanapin ang class president. Sa parehong oras, bumalik din ang kanyang ina at hindi niya alam na may magnanakaw sa bahay dahil kamakailan ay madalas nawawala ang pagkain. Upang pakalmahin ang sitwasyon, nakiusap si Ijin sa kanyang ina na payagan ang class president na sumama sa mga extracurricular na gawain. Kinabukasan, ibinalita ng class president ang magandang balita sa lahat, kaya sabay-sabay silang naglakbay. Nang sumunod na araw, dumating si Ijin upang sunduin ang mga bata. Nang makita niya ang magulong ayos ng kanilang pananamit at makeup, napapikit na lang siya at agad pinatakbo ang sasakyan. Pagkasakay nila, hindi niya pinayagang umupo ang isa sa harap dahil pakiramdam niya ay hindi pa ito sapat na mature. Nang umupo ito sa likod, hindi rin siya pinapasok ng kaibigan dahil gusto nitong makatabi si Yurim. Naging magulo at hindi maayos ang biyahe. Pagdating nila, dinala sila ni Jin sa dagat kung saan siya dating nakatira. Sa oras na yon, dumating ang kanyang nakababatang kapatid nang nagmamadali at nadapa sa harap ng class president. Tinulungan niya itong makatayo at pabirong kinausap, ngunit nagulat siya nang makilala ang boses nito. Sa wakas, naglakas loob siyang kumpirmahin kung siya nga ba ang radio announcer. Nang tanungin ng class president ang kanyang edad at malamang 4 na taon pa bago siya mag-20, nangako siyang hihintayin niya itong lumaki at pasayahin ito. Sa dalampasigan, masaya silang lahat na naglaro. Para kay Hedo, ito ang unang beses niyang sumama sa ganitong lakad kaya labis ang kanyang saya, lalo na't kasama si Jin, kaya mas pinahalagahan niya ang sandaling iyon. Nang oras na ng pagkain, hinayaan ni Ijin ang mga bata na maghanda habang siya ay bumili ng pagkain. Ngunit nagkagulo, may kumuha ng bigas na mali ang sukat, may nagsunog ng uling na parang naglalagablab, at mas malala pa, may naghugas ng gulay gamit ang detergent. Nang makita ito ni Ijin, nanghina siya at napaupo sa lupa. Sa huli, siya rin ang gumawa ng lahat para sa pagkain. Nang may nagdala ng pakwan, pumasok si Ijin sa bahay at kinuha ang mamahaling alak ng class president at ibinigay ito sa matanda dahil alam niyang dinala lamang ito ng mga bata para sa inuman. Pagkatapos, hiniling ni Ijin sa lahat na tumawag sa kanilang pamilya upang ipaalam na ligtas sila. Lahat ay tumawag, maliban kay Hedo na nag-text lamang. Si Yurim naman ay napagalitan ng kanyang ina dahil palagi raw itong nakakadismaya na nagdulot ng lungkot sa grupo. Upang mabawasan ang bigat ng sitwasyon, ibinahagi ni Hedo ang kanyang sikreto, wala na siyang ama mula pa noong grade 1. Ngunit ang pinakamasakit para sa kanya ay ang kanyang ina dahil hindi nito kailanman pinag-uusapan ang kanyang ama. Gusto sana niyang maipahayag kung gaano niya ito namimiss, ngunit para sa kanyang ina, tila ba hindi ito kailanman umiral. Dahil dito, naiinggit siya kay Yurim na may amang nagmamahal sa kanya. Napansin ni Hedo na umiiyak si Jiwong, kaya nagbiro siya upang mawala ang atensyon sa kanya. Pagkatapos, sabay-sabay silang pumunta sa dalampasigan at pinanood ang paglubog ng araw. Sa sandaling iyon, ramdam nila ang saya at kapayapaan, at si Ijin ay nakaramdam din ng ginhawa sa pagiging positibo ng kanilang kabataan. Samantala, sina Hedo at Ijin ay abala sa pag-aayos ng mga kabibe. Dahil sa kakwentuhan, natalo si Hedo at naparusahan. Hindi nagpaubaya si Ijin, kaya gumanti si Hedo at tinapik ang kanyang mata.
Kinabukasan, nagkaroon ito ng pasa. Bago sila umuwi, nag-iwan si Ijin ng 4 na barya sa isang pampublikong telepono, ngunit lihim itong kinuha ni Jiwong. Bago tuluyang bumalik sa lungsod, nagkuha sila ng litrato bilang alaala. Kinabukasan, masayang-masaya si Hedo habang tinitingnan ang mga larawang iyon. Isinulat niya ang pangalan ng bawat isa, at sa pangalan ni Ijin, sinadya niyang ilagay ang sarili niyang pangalan katabi nito. Nang magtipon sila sa training ground, nabalitaan nilang magkakaroon ng espesyal na training kasama ang mga senior kinabukasan. Nag-alala si Yurim dahil tumapat ito sa araw ng performance ni Jiwong na ipinangako niyang pupuntahan. Dahil hindi niya mabago ang schedule, napilitan siyang kanselahin ito na ikinadisappoint ni Jiwong dahil balak sana niyang umamin ng nararamdaman. Kinagabihan, pag-uwi ni Hedo, napansin niyang sira na ang lumang upuan. Sinabi niya ito sa kanyang ina at niyaya itong ipaayos na sinang-ayunan naman nito. Kinabukasan, habang naghihintay sila ng bus, tinanong ni Hedo si Yurim kung bakit noong una ay galit ito sa kanya. Ikinuwento ni Yurim ang nangyari noong bata pa sila, natakot siyang malampasan siya ni Hedo, kaya palagi siyang nailang tuwing naglalaban sila. Ngunit kalaunan, naging fan pa siya ni Yurim, kaya natawa na lamang silang dalawa sa kakaibang tadhana ng kanilang relasyon. Kinagabihan, inimbitahan ni Ijin si Hedo sa isang mamahaling restaurant. Doon niya ibinalita na naging regular employee na siya at siya na ang magko-cover ng fencing. Dahil dito, nakapag-relax si Hedo at nasiyahan sa pagkain. Pagkatapos, dinala niya si Ijin sa isang maliit na tindahan at naglaro sila ng raffle. Masaya silang dalawa at tila walang iniisip na problema. Nanalo sila ng isang pink na pencil case. Kinabukasan sa trabaho, hindi sinasadyang dinala ni Ijin ang pink na pencil case, kaya inakala ng mga kasamahan niya na mahilig siya sa pink at ayaw sa kasinungalingan. Nang gabing iyon, pauwi na siya nang makasalubong ang ina ni Hedo na bahagyang lasing dahil sa inuman sa opisina. Sa kanilang pag-uusap, mas naunawaan ni Ijin ang malalim na pagmamahal nito sa kanyang trabaho. Biglang may dumating na emergency news, kaya agad bumalik ang lahat sa istasyon. Kahit may tama ng alak, nanatiling propesyonal ang ina ni Hedo, samantala, naghihintay si Hedo sa kanyang ina sa ulan, ngunit dahil natagalan ito, nagpasya siyang umalis mag-isa. Sa pagbaba niya ng hagdan, nadulas siya at tuluyang nasira ang upuan. Pagdating ng kanyang ina, masaya pa itong nakikipag-usap sa telepono, kaya nagalit si Hedo at sinabing wala itong pakialam at hindi tumutupad sa pangako. Naalala pa niya ang hindi pagpunta nito sa libing ng kanyang ama dahil sa trabaho. Ngunit hindi niya alam ang tunay na pinagdadaanan ng kanyang ina, kaya nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sa galit, itinapon ng kanyang ina ang upuan. Sinubukan ni Hedo hanapin at ayusin ito sa basurahan, ngunit hindi na niya ito makita. Sa pagkakataong iyon, nadaanan siya ni Jin at nadatnan siyang umiiyak sa sama ng loob. Kinabukasan, nagpasya si Hedo na gamitin ang lahat ng kanyang ipon upang mag-aral kung paano gumawa ng mga upuan. Samantala, kinausap ni Ijin ang coach at nagsinungaling na kailangan sina Hedo at Yurim para sa isang report, upang madala sila sa performance ni Jiwong na tumawag sa kanya noong nakaraang gabi upang ilabas ang kanyang saloobin. Pagdating sa performance, umalis ang gitarista dahil sa hiwalayan at napilitang pumalit si Ijin. Para itong pagbabalik sa kanyang kabataan at naging matagumpay ang palabas. Pagkatapos, dinala siya ni Hedo sa recording room ng paaralan at hiniling na basahin muli ang kanyang dating recordings. Pinatugtog ito ng class president sa school broadcast upang marinig ng lahat. Pagkatapos, umakyat sila sa rooftop upang manood ng fireworks. Dumating sina Yijin at Jiwoong at inihayag na opisyal na silang magkasintahan, na ikinagulat ni Hedo. Kinabukasan, pumunta si Hedo sa workshop upang matuto at doon niya natuklasan na naroon ang upuan ng kanyang ama. Dinala pala ito ng kanyang ina at maingat na ipinagawa upang maayos muli. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang ina na nag-impake ng prutas. Doon niya nalaman na anibersaryo iyon ng pagkamatay ng kanyang ama, kaya agad siyang nagbihis at sumama sa kanyang ina upang bisitahin ang puntod. Sa araw na yon, unang beses niyang nakita ang kanyang ina na umiiyak ng labis. Doon din ito inamin kung gaano niya namimiss ang ama ni Hedo, nagyakapan silang mag-ina at sabay na umiyak sa harap ng puntod. Noon lamang naunawaan ni Hedo ang lahat ng pinagdadaanan ng kanyang ina matapos mawala ang kanyang ama. Pagkatapos nito, mas naging malapit sila sa isa't isa. Ngunit nang malaman ng kanyang ina na wala siyang planong mag-college, muli siyang napagalitan. Kinabukasan sa training room, may isang junior na gustong sumuko sa fencing, ngunit pinagalitan siya ng coach. Sumunod na araw, hindi ito sumipot sa ensayo. Ipinagtanggol ito ni Hedo at Yurim at tumanggi silang mag-ensayo kung hindi papayagan ang junior na umalis dahil alam nilang wala na itong passion sa sport. Samantala, pumasok si Jiwong sa paaralan na may suot na patterned na damit na naging uso dahil sa isang kriminal na napabalita. Naging sikat siya dahil dito, ngunit napansin ito ng isang marahas na guro at agad siyang sinaktan hanggang magdugo ang bibig. Ipinagtanggol siya ng class president at inilabas ang kanyang galit, ngunit hinamon siya ng guro na tumawag ng pulis. Ginawa nga niya ito, ngunit nang dumating ang pulis, pinaboran pa nila ang paraan ng pagtuturo ng guro. Dahil wala siyang laban, wala siyang nagawa. Kinagabihan, pumunta si Ijin sa istasyon ng pulisya upang kumuha ng impormasyon at narinig niya ang tungkol sa nangyari sa class president. Agad siyang tumakbo upang hanapin ito at naabutan niya ang isang senior reporter na gustong i-interview ang class president para lamang pagsamantalahan ang sitwasyon. Buti na lang at dumating siya agad upang mapigilan ito. Kinabukasan, dahil sa insidente, kinausap ng coach ang dalawang atleta at nagkasundo sila na papayagan ang junior na umalis kung makakapasok ito sa quarterfinals. Kaya tinulungan ni Hedo at Yurim ang junior upang maghanda.
Samantala, sa trabaho, narinig ni Ijin ang usapan tungkol sa isang baseball game na walang gustong mag-cover. Nagboluntaryo siya upang subukan ang sarili matapos ang kanyang nakaraang pagkakamali sa live broadcast. Kinagabihan, dahil sa malakas na ulan, nabura ang kanyang handwritten script, ngunit kabisado niya ito kaya naging maayos ang kanyang report. Pinuri siya ng lahat sa kanyang pag-unlad. Pagkatapos, pumunta siya sa tagpuan nila ni Hedo, may isang Pranses na lumapit sa kanya para humingi ng tulong, ngunit hindi sila magkaintindihan. Mabuti na lang at dumating si Hedo at tinulungan ang lalaki. Namangha si Ijin sa kakayahan ni Hedo sa wikang Pranses, at nalaman niyang dati pala itong nanirahan sa Paris para mag-aral ng fencing. Pagkatapos kumain, inihatid niya si Hedo sa hotel. Dahil gusto pa niyang makasama si Ijin, nagdahilan siyang bibili ng yogurt para kay Yurim at naglakad pa sila ng magkasama. Ngunit matapos niya itong ihatid, dumating ang dating nobyo ni Hedo upang tanungin si Ijin kung gaano kahalaga si Hedo sa kanya. Hindi niya alam na narinig ito ni Hedo. Samantala, sa laban ng junior, sa tulong ng tatlo, nagtagumpay ito ng kahanga-hanga. Ngunit sa kabila nito, pinili pa rin niyang tumigil sa fencing dahil wala na siyang passion dito. Nalungkot ang coach ngunit tinanggap ang desisyon. Kinabukasan, pinatawag ng guro ang class president dahil sa kanyang pagsasalita sa radyo laban sa kanya. Pinilit siyang magsulat ng apology letter at humingi ng tawad sa harap ng lahat kung hindi ay sisirain ang kanyang record. Ngunit matapang niyang piniling tumigil sa pag-aaral at umalis ng may dangal. Kinagabihan, nagyakapan silang mag-ina at umiyak, ngunit wala siyang pagsisisi sa kanyang ginawa dahil naniniwala siyang hindi dapat kinukonsinti ang karahasan sa paaralan. Sa huli, iginalang ng kanyang ina ang kanyang desisyon. Kinabukasan, ipinaalam niya ito sa kanyang mga kaibigan. Kahit anong pilit nilang kumbinsihin siya, hindi na siya nagbago ng isip. Sumunod na araw, pumunta ang kanyang ina sa paaralan na parang isang elegante at matapang na babae upang pirmahan ang kanyang pag-alis at hindi nakalimutan ipakita ang kanyang tindig laban sa guro. Umalis ang class president sa paaralan na may halong lungkot habang ang kanyang mga kaibigan ay naiwan na may panghihinayang. Sa wakas, dumating ang araw ng entrance exam at ang class president ay may bagong anyo at buo ang loob sa kanyang naging desisyon. Sa huli, sina Hedo at Jiwong na lamang ang natirang kukuha ng pagsusulit. Noong bisperas ng bagong taon, nagpunta silang apat sa bahay ni Ijin upang salubungin ang sinasabing katapusan ng mundo dahil iyon ang usap-usapan sa balita. Bago mag-alas 12, umuwi na ang lahat at naiwan lamang sina Hedo at Ijin. Ilang segundo na lang bago pumasok ang taong 2,000, kusang hinalikan ni Hedo si Ijin dahil nais niyang gawin ang isang bagay na hindi niya pagsisisihan kung sakaling magunaw ang mundo. Matapos ang gabing iyon, nag-iwasan silang dalawa. Nasaktan si Hedo dahil tila ayaw ni Ijin na lumalim pa ang kanilang relasyon. Kinabukasan, kahit magulo ang kanyang isip, sumama siya sa mga kaibigan. Biglang nag-alok si Jiwong na mag-road trip gamit ang kotse, ngunit paglabas sa pangunahing kalsada, napakabagal ng kanyang takbo, 5 kilometro lamang. Pawis na pawis pa siya, kaya kinabahan ng lahat. Napansin ito ng class president at agad nagsuot ng seatbelt. Habang nasa biyahe, may nagbanggit tungkol sa halik at biglang inamin ni Hedo na naranasan na niya ito. Nahulaan ng lahat na si Ijin ang kasama niya, kaya napasigaw siya sa gulat. Sa kalagitnaan ng biyahe, gusto nang bumalik ni Jiwong dahil natatakot siya at nagsimula nang magdasal ang lahat para makauwi ng ligtas. Pagdating sa paradahan, may ibang sasakyan na nakaharang sa kanilang pwesto. Kung hindi may papark ng maayos ang kotse, mapapagalitan si Jiwong. Matagal silang naghintay, ngunit nang umalis na ang sasakyan, hindi pa rin marunong mag-park si Jiwong kahit ilang beses niyang sinubukan. Sa huli, naghintay na lang sila ng tulong, ngunit nang may dumaan na junior, iminungkahi ni Hedo na buhatin na lang ang kotse pabalik sa pwesto. Nagtagumpay sila at labis ang tuwa ng lahat. Kinabukasan, hindi sinasadyang nakita ni Ijin ang coach na kausap ang ina ni Hedo. Inaya siya nitong uminom at doon ikinuwento ang dahilan kung bakit nagkalayo ang relasyon niya at ng ina ni Hedo dahil sa magkaibang propesyon na naging sanhi ng kanilang hindi pagkakaunawaan sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, napaisip si Ijin tungkol sa relasyon nila ni Hedo. Kinagabihan, hinintay siya ni Hedo at sabay silang kumain. Habang kumakain, napansin ni Hedo ang sinulid sa damit ni Ijin at tinangka niyang alisin ito. Ngunit umatras si Ijin dahil natakot siyang hahalikan siya muli. Nagalit si Hedo sa maling akala nito at umalis. Nang gabing iyon, nalasing si Ijin at tinawagan ang isang tao upang ilabas ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya namalayang si Jiwong pala ang kausap niya, hindi si Hedo. Doon nalaman ni Jiwong ang tungkol sa halik. Kinabukasan, nang mapagtanto ito ni Ijin, labis siyang nagsisi at nangakong hindi na inom muli. Sa trabaho, nakasalubong niya si Jiwong at tinukso siya nito, ngunit wala siyang nagawa. Samantala, pinagalitan si Hedo ng coach dahil hindi siya makapag-concentrate sa training dulot ng kanyang magulong emosyon. Nang mag-usat sila ni Yurim, napansin nilang pareho silang may peklat, alaala ng kanilang naging away sa banyo, na ngayon ay nagsilbing simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Kinagabihan, kinausap ni Ijin ang kanyang senior at pinayuhan siyang ang isang reporter ay hindi dapat magkaroon ng masyadong malapit na relasyon sa kanyang pinagkukunan ng balita. Dahil dito, nagpa siya si Ijin na ilayo ang sarili kay Hedo, ngunit pag-uwi niya, nadatnan niya si Hedo na naghihintay sa kanya. Muli siyang umamin ng nararamdaman, ngunit muli rin siyang tinanggihan. Kinabukasan, dumating ang huling laban nina Hedo at Yurim dahil pagkatapos nito ay hindi na sila magiging magka-team. Sa warm-up pa lamang, tila dehado si Hedo at nang lumabas siya ay pinagtawanan siya ng kalaban. Ngunit dahil sa kayabangan ng kalaban, napansin ni Hedo ang kahinaan nito.
Sa break time, pumasok si Hedo sa isang tindahan at nagbiro sa harap ni Jin, hindi niya alam na nagsiselos na pala ito. Nang magsimula ang opisyal na laban, nangyari ang inaasahan, nanalo ang koponan nina Hedo at Yurim. Sa sandaling iyon, tunay na naramdaman ni Hedo ang pagkakaisa ng kanilang team at nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Samantala, hindi naging maayos ang araw ni Jin. Pinagalitan siya ng direktor dahil sa paggamit ng masyadong matitinding salita sa kanyang balita. Umuwi siyang malungkot at nang hindi niya makita si Hedo na naghihintay, nakaramdam siya ng matinding lungkot. Bigla niyang narinig ang boses ni Hedo mula sa likuran, gusto nitong salubungin ang unang niebe kasama siya. Ngunit sa halip, iminungkahi ni Jin na dapat silang magpanatili ng distansya at pumasok siya sa bahay nang walang paalam. Naiwan si Hedo na umiiyak at inilabas ang kanyang nararamdaman. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto, lumabas si Jin at hinalikan siya, na tila pagtanggap sa kanilang pag-ibig. Sa wakas, kinumpirma ni Jin ang relasyon nila ni Hedo, ngunit hindi malinaw kung bakit, pagsapit ng 2009, hindi na sila magkasama at tila sa pamamagitan na lamang ng balita sila nagkakausap. Sa panahong ito, bawat isa ay mayroon ng sariling tagumpay. Noong 2001, muling naging magkatunggali sina Hedo at Yurim. Si Hedo ay kumakatawan sa South Korea, habang si Yurim, na nagpalit ng pangalan bilang Juliako, ay kumakatawan sa Russia. Isang araw, nagulat ang lahat nang makita sina Hedo at Jin na magkahawak kamay sa harap ng mga nagtatakang tao. Nagbabala si Yurim kay Jin na huwag niyang paiyakin si Hedo. Ang class president naman ay nais na lamang malasing upang hindi makita ang sobrang sweetness ng dalawang magkasintahan. Pagkatapos, pumunta sila sa ikalawang palapag ng tinutuluyan ni Jin. Lasing na ang lahat at nagkagulo sa buong silid, kaya nagpasya sina Yurim at Jiwong na umalis muna. Biglang nakatanggap si Yurim ng balita na naaksidente ang kanyang ama. Agad siyang nagpanik at tumakbo sa ospital. Nang malaman niyang hindi malubha ang kalagayan ng kanyang ama, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang taong nabangga ng kanyang ama ay hindi naging ganoon kaswerte. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagtatalo at si Yurim ay nakatayo sa labas, tahimik na nakikinig sa lahat. Kinabukasan, masaya pa si Yurim na ikwento sa coach na siya na ang magiging coach ng ibang atleta, ngunit agad niyang inamin na pipirma siya ng kontrata sa ibang bansa at papalitan ang kanyang nasyonalidad dahil kailangan niya ng pera. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ni Hedo at ipinaliwanag ang kanyang desisyon. Sinabi rin niyang tinupad niya ang kanyang pangako na hindi na niya ilalabas ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagtalon sa pool, kundi haharapin ito. Hindi sumang-ayon si Hedo sa kanyang desisyon dahil tiyak na babatikusin siya ng publiko, ngunit matagal na itong pinagdesisyonan ni Yurim. Nang malaman ng kanyang mga magulang, sinubukan nila siyang pigilan. Sinabi nilang maaaring itakwil siya ng buong bansa at ituring na traidor. Ngunit para kay Yurim, ang mahalaga ay ang kanyang pamilya at ang kanilang kaligayahan. Sa huli, tinanggap na lamang ng kanyang mga magulang ang kanyang sakripisyo. Tanging si Jiwong lamang ang hindi tumutol sa kanyang desisyon at sa halip ay pinuri pa siya. Dahil dito, nakaramdam si Yurim ng saya. Dumating din si Jin upang makipagkita sa kanya. Nang malaman niyang handa na si Yurim sa lahat, sinabi niyang siya mismo ang magbabalita tungkol dito, kahit alam niyang makakasakit ito ng damdamin ng iba. Kinabukasan, naghanda ang ina ng class president ng isang salu-salo bilang pamamaalam. Habang nagkukwentuhan sila tungkol sa masasayang alaala, bigla nilang napanood sa balita si Jin na ibinabalita ang tungkol sa pagpapalit ng nasyonalidad ni Yurim. Biglang bumigat ang atmosfera. Agad na hinanap ni Hedo si Jin upang magtanong, ngunit wala na rin itong magagawa. Napagtanto rin niya na maaaring masaktan din niya si Hedo balang araw. Samantala, habang pauwi sina Yurim at Jiwong, sinabi ni Yurim na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon dahil baka maging hadlang ito at hindi rin niya alam kung makakabalik pa siya sa Korea. Labis na nadismaya si Jiwong, ngunit nauwi pa rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Kinabukasan, pumunta si Yurim sa training center upang mag-impeke, ngunit biglang dumating ang mga reporter. Isinara niya ang lahat ng pinto at nagkubli sa isang sulok, saka tinawagan si Hedo. Agad namang dumating si Hedo at gumawa sila ng plano, gumawa sila ng peking anyo ni Yurim upang iligaw ang mga reporter. Nagtagumpay sila at nagtago sa isang photo booth sa tabi ng kalsada, kung saan nagkuhanan din sila ng mga larawan bilang alaala. Pagkatapos, kumain sila ng jajangmyeon sa isang restaurant na dati nang pinuntahan ni Yurim. Ngunit hindi siya pinagsilbihan ng may-ari dahil itinuturing siya nitong traidor. Ngayon, hindi na nanahimik si Yurim at ipinagtanggol ang sarili, hindi siya traidor, ibinenta lamang niya ang kanyang talento upang matulungan ang kanyang pamilya. Napatahimik ang may-ari at napilitang ihain ang pagkain, ngunit tinanggal nito ang kanyang larawan sa dingding. Dumating ang araw ng pag-alis ni Yurim. Nang malaman ni Jiwong, naglakas loob siyang magmaneho kahit takot siya upang ihatid si Yurim. Naabutan niya ito sa tamang oras. Bago sila maghiwalay, naghalikan sila bilang pangako na hindi sila magkakaroon ng iba. Habang pauwi si Jin, napadaan siya sa lugar kung saan minsang naging masaya silang lima. Nakita niya ang graffiti na nagsasabing traidor si Yurim at hindi niya napigilang umiyak dahil sa konsensya. Nakita ito ni Hedo at agad niyang tinanggal ang mga salitang iyon sa pader. Nakita niya si Jin na umiiyak mag-isa at niyakap niya ito upang aliwin bilang kasintahan. Sinabi niya na dapat ay magtulungan sila sa oras ng paghihirap. Magkasama nilang nilinis ang pader. Kinabukasan, nakipagkita si Jin sa ina ni Hedo at humiling na ilipat siya sa Social Affairs Department dahil natatakot siyang masaktan si Hedo tulad ng nangyari noon. Pumayag ito dahil alam niyang siya mismo ay nakasakit na kay Hedo. Paglipat niya sa bagong departamento, lalo siyang naging abala sa trabaho. Samantala, biglang nakatanggap si Hedo ng email mula kay Yurim at labis siyang natuwa.
Samantala, si Yurim sa Russia ay mabilis ding nakaangkop sa bagong kapaligiran. Si Hedo naman ay nagpatuloy sa kanyang pagsasanay sa ilalim ng kanyang coach tulad ng dati. Mula nang lumipat si Ijin sa Social Affairs Department, mas naging kaunti ang oras na nabugugol niya kay Hedo, ngunit nanatili pa rin ang kanilang samahan kasama ang barkada. Si Jiwoong ay lumipad pa papuntang Russia upang bisitahin ang kanyang minamahal, at isa ito sa mga bagay na nagpasaya kay Yurim. Dumating ang bisperas ng bagong taon. Gabing-gabi, pinuntahan ni Hedo si Ijin sa kanyang trabaho dahil hindi siya makaalis upang puntahan siya. Matapos ang balita, agad siyang dinala ni Ijin sa isang lugar kung saan matatanaw ang buong lungsod. Napakaganda ng tanawin at doon sila nangako na sa susunod na bisperas ng bagong taon ay sabay nilang papanoorin ang paputok. Samantala, ang class president ay nakapasok na sa universidad na kanyang pinapangarap at naging kinatawan pa ng kanilang departamento. Ngunit dumating ang araw na hindi na sumasagot si Yurim sa mga email ni Hedo. Isang gabi, habang pauwi si Hedo mula sa ensayo, nasaksihan niya ang isang pagbagsak ng gusali at nakita niya si Ijin na nagbabalita. Habang lalapitan sana niya ito, napansin niyang malalim ang iniisip ni Ijin. Sa mga panahong iyon, sunod-sunod ang mga balitang kanyang binabalita na may kinalaman sa pagkawala ng buhay, kaya labis siyang naapektuhan. Dahil dito, pinili ni Hedo na manatiling tahimik at pagmasdan siya mula sa malayo. Nang gabing iyon, pumunta si Ijin sa isang inuman kasama ang kanyang senior at biglang dumating si Hedo at umupo sa tabi niya. Hindi na napigilan Ijin ang sarili at niyakap siya, dahilan upang mahiya ang kanyang senior at umalis na lamang. Sa huli, nalasing silang dalawa. Habang natutulog si Hedo, nakaramdam si Ijin ng kaligayahan dahil hindi sila dumaranas ng parehong trahedya tulad ng mga taong nababalitaan niya. Nag-usat sila at napagtanto nilang pareho nilang tahimik na sinusuportahan ang trabaho ng isa't isa. Sa training center, na-interview si Hedo, nang mabanggit ang tungkol kay Yurim, agad niyang inilagay ang kanyang orasan sa harap upang maiwasan ang maling interpretasyon ng kanyang mga salita ng media. Dumating ang pinakahihintay na laban ni Hedo at Yurim. Masiglang binati ni Yurim si Hedo at nang dumating ang kanilang coach, nagyakapan silang dalawa. Ngunit nang ipaalam ng coach kay Hedo na naghihintay si Yurim sa labas, tumanggi siyang makipagkita na ikinalungkot ni Yurim. Sa finals, pareho nilang pasan ang mabigat na responsibilidad. Nakakuha muna ng punto si Yurim, ngunit agad ding nakabawi si Hedo. Pantay na pantay ang laban hanggang sa huli, nagwagi si Hedo. Pag-alis ng kanilang mga helmet, pareho silang napaiyak. Pinipigilan lamang nila ang kanilang emosyon habang naglalaban. Maging ang mga nanonood ay naantig at napaluha sa kanilang ipinakitang laban. Matapos ang laban, inimbitahan si Hedo ng kanyang ina at ni Ijin na kumain, ngunit hindi nakarating si Ijin dahil sa isang biglaang trabaho. Sa daan, tinanong ng kanyang ina si Hedo kung kaya ba niyang tanggapin ang uri ng trabaho ni Ijin dahil darating ang panahon na mas madalas pa siyang humingi ng paumanhin. Kinabukasan, ika-600 araw na ng kanilang relasyon at nagplano silang maglakbay. Inihanda na ni Ijin ang lahat. Dumating si Hedo sa istasyon ng tren upang hintayin siya, ngunit biglang lumabas sa balita ang isang pambobomba sa New York. Nakaramdam siya ng kaba. Ilang sandali, tumawag si Ijin upang kanselahin ang kanilang biyahe dahil kailangan niyang lumipad agad papuntang New York. Sa halip na umuwi, pumunta si Hedo sa hotel na inihanda nila. Kumpleto ang lahat maliban kay Ijin. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Patuloy silang nag-uusap, ngunit mula nang pumunta si Ijin sa New York, mas lalo nitong hindi natutupad ang kanyang mga pangako. Dumating muli ang bisperas ng bagong taon, ngunit hindi nakabalik si Ijin tulad ng ipinangako. Nang tanungin si Hedo kung may kasintahan siya, ang kanyang sagot ay hindi niya alam. Kinabukasan, sinabi ng kanyang ina na nag-apply si Ijin bilang permanenteng correspondent sa New York na nangangahulugang hindi siya makakauwi sa loob ng mahabang panahon. Nang maaprubahan ang kanyang aplikasyon, hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Nang gabing iyon, tumawag si Ijin kay Hedo upang ipaalam ang balita at sinabi niyang uwi siya sa katapusan ng buwan. Bumalik si Ijin sa Korea upang ayusin ang kanyang trabaho, ngunit sa panahong iyon ay kailangan namang pumunta ni Hedo sa Europa para sa kompetisyon. Kinabukasan, habang nagsushoot si Jiwoong, biglang lumitaw si Yurim. Akala niya ay nananaginip lang siya, kaya kinumpirma niya ito sa pamamagitan ng isang halik. Kinagabihan, ipinakilala ni Yurim ang kanyang nobyo sa kanyang mga magulang. Naging maayos ang kanilang pagkikita, bagaman puno ng tensyon para sa binata. Pagkababa ni Ijin sa eroplano at habang pauwi, bigla siyang tinawagan ng istasyon upang humingi ng materyales, ngunit ang kanyang laptop ay nasa maleta sa likod ng sasakyan. Pinahinto niya ang sasakyan upang kunin ito, at nang buksan ang maleta, napansin niyang kagamitan iyon sa eskrima, pagmamay-ari ni Hedo. Agad siyang bumalik sa paliparan upang hanapin siya at ipagpalit ang maleta. Ngunit naipadala na pala ni Hedo ang kanyang maleta sa counter. Naunawaan ni Ijin na iniiwasan siya ni Hedo. Kinagabihan, dinala ni Ijin ang maleta sa harap ng bahay ni Hedo. Lumabas si Hedo upang hanapin siya at doon niya sinabi na nais na niyang makipaghiwalay. Sa lugar kung saan sila unang nagkakilala, doon din nila sinabi ang kanilang paalam. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang kanilang grupo dahil sa pag-uwi ni Yurim, ngunit hindi dumating si Ijin. Dahil sa kakaibang pakiramdam, inamin ni Hedo sa lahat na hiwalay na sila. Nagulat ang lahat. Mas lalong naging masakit ang sitwasyon nang aksidenteng mahulog ni Yurim ang telepono ni Hedo sa kumukulong sabaw, kaya napilitan siyang bumili ng bago. Nang subukan niyang kanselahin ang kanilang couple plan, sinabi ng tindero na kailangan ang pahintulot ng kabilang panig, kaya tinawag niya si Ijin. Pareho silang pumirma sa kasunduan, at maging ang tindero ay tila nalungkot sa kanilang sitwasyon. Habang pauwi, nagkaroon sila ng pagtatalo.
Sinubukan ni Jin na pigilan si Hedo, ngunit nawalan na siya ng pasensya dahil sa kapabayaan ni Jin sa nakaraang 6 na buwan. Sa sobrang pagod at emosyon, nawalan ng malay si Hedo habang nagsasanay. Nang malaman ng kanyang ina ang hiwalayan, nais nitong kumprontahin si Jin, ngunit pinigilan siya ni Hedo. Kinabukasan, bumalik si Hedo sa dormitoryo. Sa bus, aksidente niyang naiwala ang kanyang diary. Nang balikan niya ito, wala na ito. Samantala, sa panaginip ni Jin, si Hedo lamang ang laman at pagmulat niya ay tumutulo na ang kanyang luha. Kinaumagahan, may natanggap siyang parcel mula sa isang hindi kilalang tao. Nang basahin niya ito, doon niya nalaman ang lahat ng pinagdaanan ni Hedo at sa kanya lubos na naunawaan ang kanyang mga sinabi noon. Habang nagsasanay si Hedo kinabukasan, nalaman niyang aalis na si Jin. Agad siyang tumakbo papunta sa bahay nito, habang si Jin naman ay pumunta sa bahay ni Hedo upang magpaalam. Ngunit hindi sila nagkita. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Hedo ang maleta ni Jin sa bus stop at hinintay niya ito. Nang bumalik si Jin, pilit niyang kinontrol ang kanyang emosyon habang papalapit sa kanya. Sa huli, nagyakap na lamang sila at nagpaalam sa isa't isa habang umiiyak. Pagkatapos nito, kinausap ni Hedo ang kanyang coach tungkol sa pagreretiro. Hindi siya pinigilan ng coach at hinayaan siyang magdesisyon para sa sarili. Habang nasa trabaho ang class president, natanggap niya ang balita na pumanaw na ang kanyang ama. Hindi siya labis na nalungkot dahil matagal na itong nakaratay. Sa lamay, napansin niyang maraming bulaklak ngunit kakaunti ang tao. Maya-maya, dumating ang kanyang mga kaibigan at muli silang nagtipon sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Nang gabing iyon, dumating si Jin ngunit umalis na ang iba kaya hindi sila nagkita. Habang hinahatid ng class president ang isang nakatatanda, nakilala niya ang batang driver, ang nakababatang kapatid ni Jin. Dahil nagustuhan niya ang itsura nito, agad niyang kinuha ang contact number. Kinabukasan, sa training ni Yurim, may isang batang estudyante na humamon sa kanya para magkaroon ng kumpiyansa. Mahina ang laban nito kaya pinagalitan niya, ngunit nang tanggalin ng kalaban ang helmet, nagulat siya, si Jaewong pala yon. Nandoon siya upang mag-propose sa kanyang nobya na 10 taon na niyang kasama. Nabigla si Yurim ngunit labis ding natuwa. Sa retirement event ni Hedo, nabanggit niya si Yurim. Naroon si Yurim at narinig ang kanyang mga salita na nagbigay sa kanya ng init at pagmamalaki. Lumapit siya mula sa gitna ng mga tao at niyakap si Hedo at binati siya sa kanyang pagreretiro sa harap ng media. Pagbalik sa kasalukuyan, dumating ang dating may-ari ng bookstore sa bahay ni Hedo at ibinigay ang isang dokumento na iniwan ni Jin 10 taon na ang nakalipas. Nang matanggap ito ni Minchai, napagtanto niyang ito ang diary na matagal na niyang hinahanap. Sinabi niya sa kanyang ina na nais niyang ipagpatuloy ang ballet tulad ng dati nitong ginagawa at ibinalik niya ang diary. Habang binabasa ito, nakita ni Hedo ang mga liham na isinulat ni Jin para sa kanya 10 taon na ang nakaraan. Hindi niya napigilang balikan ang lugar kung saan niya ito nasaktan noon. Ninais niyang bumalik sa panahong iyon upang sabihin ang mga salitang hindi niya nasabi, ngunit nanatili ang katotohanan, nagpaalam sila sa isa't isa ng may panghihinayang. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.